Ang pagiging maintriga sa maraming bagay ang minsang magpapahamak sa iyo. Ito ang pananaw na natutunan ko dahil sa isang pangyayaring hindi ko inaasahang mararanasan namin. Maraming taon na rin ang lumipas mula nang malampasan namin ng isang malagim na kaganapan sa aming buhay. Ang gusto lang naman namin ay makapagbakasyon at makahanap ng magandang spot ng camping. Pero isang madilim na lihim ang aming natuklasan. Dahil sa aming pagiging maintriga, nagdulot ito ng pangamba at panganib sa amin. Muntikan na naming masilip ang langit. Buti na lamang ay merong ipinadala ang taas para tulungan kami. Subaybayan po natin ang aming kwento. Ako po si Glenn, kabanong, mga kabangers at mga kayanggaw. Ito ang aking kwento. Bago nga pala magsimula ang ating kwento, sana'y mapindot nyo muna ang subscribe button at ang notification bell para lagi kayong nanonotify pag may bago tayong mga kwento. Pakibisita at pakisuportahan na rin ang iba pa nating mga channel. Ang Pamela Clamil Channel at ang Kabanong version 2.0. Kung wala sa mga nabanggit ko ang channel na mapapakinggan nyo na nagnanarita ko, yung channel na yon ay malamang ninakaw ang ating mga audio recordings. Huwag po nating suportahan. Mag-unsubscribe tayo dito. Naglalambing ako sa inyo na sanay yung 3 channel lang ang ating suportahan. At huwag nyo rin kalilimutan mag-like at comment. Napakalaking tulong po ito sa ating channel para mas makapagatid pa kami sa inyo ng mga magaganda at mga nakakapangilabot na mga kwento. At ngayon, sa ating pagpapatuloy. Ay nako, bad trip naman talaga oh. Kanina pa tayo dito sa Cubao eh. Nasaan na ba yung inarkila nating sasakyan? Hoy Rowan, ano magsabi ng matanda? Di ba ikaw yung nakipag-usap doon? Kalma mo nga betlog mo. Papunta na yon. Ano bang akala mo sa sasakyan na dala niya? May pakpak. Kita mong traffic sa EDSA eh. Kalma, magdadalawang oras na tayo rito eh. Sa sobrang tagal na natin dito, hulas na mukha ni Chano oh. Ay wow! Akis talagang na-notice ng boylet na yarn. Papunta na yon. Hintayin na lang. Wala naman tayong magagawa eh. Isa pa, mura na lang nating naarkila yung sasakyan. Kaya wag na tayong umangal. Kahit pamura, nagbayad pa rin tayo. At ang usapan, 1:00 ng hapon. E anong oras na oh? Mag-3 na. Pambihira naman talaga oh. Kahit maglupasay ka dyan, walang mangyayari. Maghihintay pa rin tayo. Kesa nai-stress ka dyan, edi ikalma mo na lang ang sarili mo. Korak, tumpak ang kokak. Puro angal eh. Ikaw kasi pinaghahanap ng marerentahan. Puro I'm busy right now, I'm busy right now. Marami nga kasi akong racket. Di naman kasi ako kagaya mo na. Oo, tama na yan. Baka mamaya ay magkapisikalan na naman kayo eh. Pasalamat ka, inawat ako ni Glenn. Ikaw ang magpasalamat. Kasi kung naituloy mo, baka nakahiga ka na naman dyan. Nako, burning head ang peg ng mga itay. Init na mga ulo ng mga person na may mga dalaw pa ang boylet. Salip na mag-fight-fight kayo dyan ha. Mag-shut up na lang ang mouth para mag-less ang pollution sa ating earth. I'm sure later on, dadating din yung manongski na yon. Tama si Chano. Manahimik na lang kayong dalawa ha. Napabuntong hininga na lang sila habang nasa gilid kami ng kalsada, Kabanong. Magdadalawang oras na kaming naghihintay roon. Sobrang bigat na naman kasi ng traffic sa EDSA kaya ang tagal makarating ng service namin. Hindi ko naman din masisisi si Empoy. Siya ang unang dumating sa kitaan. Sa aming lahat, siya ang pinakamaraming oras na nilaan sa paghihintay. Maya-maya pa, natanaw na rin namin ng isang van na sa malayo pa lang, kita na namin ang may kalumaan na. Agad na nagsalubong ang kilay ni Empoy. Malamang kasi ay pupunahin niya rin yon. Ayun na ba yun? Ang luma na niya na. Aabot pa ba ng Tarlac yan? Hoy, tandaan mo, mura nating nakuha yan. Kaya huwag ka na magreklamo, no? Hindi naman ako basta nagre-reklamo lang eh. Nagre-raise ako ng concern na kung aabot ba yan sa pupuntahan natin. Oh, Kalmalicious, coming na siya. Hindi nagtagal ay tumigil na rin ang puting van sa harapan namin. Agad na bumaba ang matandang lalaki.
Nakangiti pa itong lumapit sa amin pero si Empoy banas na banas na. Nako, pasensya na ha. Napaka-traffic sa EDSA eh. Sinubukan ko namang umalis na maaga pero wala talaga eh. Siguro sa susunod, papakabitan ko na ng pakpak tong van ko. Kanina pa ba kayo rito? Hindi naman po. Oo, 2 oras na. Pasensya na talaga ha. Hindi ko naman kontrolado ang daloy ng trapiko eh. Pero ang malaga naman di ba nakarating ako? Korak! Bongga mo ha? O anis na? Gora na? Sakay na kayo. Kumain na ho ba kayo, Manong? Kumain na ako. Kayo ba? Agad-agad na rin kaming sumakay sa van. Malinis naman sa loob. Mabango rin. Kaya komportable kami ron. Hindi na masama para sa ibinayad namin. Matanong ko lang, kakayanin ba nitong umabot sa Tarlac? Wala ka talagang formalidad sa katawan no? Nagtatanong lang naman ako masama ba? Abot to kahit saan. Kahit pa sa dulo ng iyong lubot. Hindi na namin napigilan ng tawa namin nung oras na yon. Dahilan para mas lalong mabwisit sa amin si Empoy. Nanahimik na lang siya at tumingin sa labas habang nagsisimula na kaming umandar. Mukhang hindi maganda mood ng kaibigan nyo Hindi lang po maganda ang gising niyan. Pero mabait po talaga yan. Lalo na kapag tulog. Kaso, pangit ang gising palagi Hoy, manahimik ka na dyan Di na ako nagsasalita Okay, sige. Manong, how many years ka na nagdadrive ng broom? Nitong nakaraang buwan lang. What? Nitong nakaraang buwan lang. 2 dekada na akong nagmamaneho. Pambira. Akala ko naman kailan ka lang natutong magmaneho Matagal na ako nagmamaneho. Paminsan-minsan, munti ka ng maaksidente. Pero buti na lang malakas ako sa Panginoon. Kaya eto, buhay pa rin. My God, God! Are you serious? Siyempre, joke lang. Hindi naman siguro maganda mga review sa akin kung hindi ako maayos magmaneho, di ba? Pala joke po pala kayo no? Alam nyo kung anong joke. Ano po? Yung pumayag ako sa mababang bayad nyo. Alam nyo ba kung bakit? Gusto ko ring makarating ng Tarlac Tawa lang kami ng tawa sa unang oras ng aming biyahe, Kabanong. Si Empoy naman ay nanatiling tahimik lang habang nanonood sa dinaraanan namin. Maya-maya pa ay nakaramdam na rin kami ng antok. Napagod kami kakatawa kaya nakatulog din kami. Nagising na lang kami bandang 8:00 na ng gabi. Talahiba na ang nadaraanan namin. Wala nang ganong bahay. Tanging mga poste na lang ng ilaw ang nakikita namin. Mang Kaloy, nasaan na ba tayo? Kapapasok lang natin ng Pampanga. Baka babayang 10:00 o 11:00 nasa Tarlac na tayo. Kapag may nakita po kayong tindahan, hintuan natin para makakain muna tayo Nako, wala tayong madaraan ng tindahan dito. Walang kahit na anong bahay sa parting to Pero baka dun sa unahan meron na. Scary naman dito Kung walang light dito baka isipin Kes na marami ditong mumo. Walang mumo sa mga ganito. Alam nyo kung anong meron sa mga ganitong uri ng lugar? Ano po? Mga aswang. Ho? Mga aswang? Meron pa po ba nun? Hindi naman daw nawawala mga yun Yung iba nga sa kanila baka raw naging tao na. Nagiging tao sila? Oo. Nagpapalit sila ng anyo ayon sa mga nababasa kong article Aswang, kalukuhan. Uy, gising ka na pala. Ano ang pangalan mo? Siya po si Empoy. Empoy, ang ganda ng pangalan mo, iho. Pang-aso. Di bale, bibilisan ko na lang ang pagmamaneho para makarating na kagad tayo. Gusto sana naming matawa, pero nakita na naman naming naiinis na si Empoy. Hindi na lang din namin pinahaba pa ang usapan. Nanahimik na kaming lahat. Nang palabas na kami ng Pampanga, biglang kumalabog ng malakas ang makina. Kasabay nito ay tumigil kami sa gilid. Ano nangyari? Yan na nga ba sinasabi ko May sira po ba ang makina? Yan ang malalaman natin. Pumarada na muna kami sa gilid at saka bumaba ng sasakyan. Si Rowan at Mang Kaloy ang tumingin ng makina gamit ang malaki naming flashlight.
Kami naman ay tamang yosi lang sa likuran. Pilit kong pinapakalma si Empoy. Mas lalo kasi siyang nainis nang tumama ang mga duda niya. Maayos din naman nila yan, kaya kumalma ka lang. Kung sana hindi si Rowan nagganap ng sasakyan, hindi sana ganito kahasil biyahe natin eh. Dapat kanina pa tayo nasa Tarlac eh. You know what? Lagi kang beast mode. Walay ka naman gawa. Manahimik kang bakla ka, isa ka pa eh. Dapat di ka na sumama eh. Haler, ako nagyayang mag-camping Juliet. Ikaw, puro kasi reklamo. Dapat naiwan ka na lang sa baler nyo eh. Napaka-stressful ka tuloy dito. Tama na yan. Manahimik na lang tayo habang naghihintay na inaayos na yung makina. Kakadaldan nyo, baka may makarinig na aswang sa atin dito eh. Isa ka pa eh. Aswang ka ng aswang. Wala namang ganun eh. Biro lang naman. Seryoso mo naman masyado. Puro kayo biro. Kailan ba kayo magsiseryoso? Oh, puso mo, Empoy. Bihira ka naman, oh. Maya-maya, lumapit na si Rowan sa amin. Reaksyon pa lang ng mukha niya, alam ko nang hindi maganda ang sasabihin niya. Oh, Rowan, anong balita? Inaalam pa rin ni Mang Kaloy kung anong problema eh. Pero, maayos din naman niya yan. Palagi daw yung nangyayari kaya alam niya ang gagawin niya. Palaging nangyayari pero pinilit niya. Baka naman kasi kailangan niya ng pera. Intindihin na lang natin. Correct! Halos kalahating oras pa kami naghintay doon. Mga bandang 9:00 na nang mag-start na uli ang sasakyan. Nakahinga ako ng maluwag. Buong akala ko kasi ay aabutin na kami ng umaga doon. Wala pa namang ibang dumaraan para tulungan kami. Nabalot na naman ang katahimikan ng loob ng sasakyan sa mga sumunod na oras. Paglabas namin ng Pampanga, may mga nadaanan na kaming mga tindahan. Tumigil na muna kami roon para kumain. Border na to ng Pampanga, Tarlac, di ba? Oo, bakit? Wala lang. Tinatanong ko lang. Ibig sabihin kasi malapit na tayo. Basta tama lang yung nasa mapa natin. Mapupuntahan natin agad yung spot na sinasabi ni Empoy. Teka, saan na pala si Empoy at saka si Chano? Nandun si Empoy sa kabila kumain. Si Chano naman, naghanap ng maiihian. Si Mang Kaloy, tinitingnan sandali yung makina. Pero susunod na raw siya. Sige. Manang, 4 na kanin nga rito. Pasamahan ng itlog at hotdog Tsaka may malamig na tubig po ba kayo? Pasamahan na rin po. Maya-maya pa, sinamahan na rin kami ni Mang Kaloy. Pero si Chano ay hindi pa rin nakakabalik. Hindi ko pa man natatapos ang kinakain ko. Nagdesisyon na ako na tawagin siya. Ang akala ko kasi ay nasa sasakyan lang. Pero pagdating ko roon, si Empoy lang ang inabutan ko. O pre, si Chano, nakita mo? Akala ko ba kayo'y magkakasama sa kabila? Wala nga eh. Sabi ni Rowan, naganap daw ng maiihian. Malamang, nahirapan maghanap yun. Gusto ba naman pumasok sa banyo ng mga babae lalaki siya? O sige, hanapin ko lang. Patapos na kasi kaming kumain eh. Sige, ikaw bahala. Nilibot ko ang buong lugar. Hindi naman yun kalakihan. Pero hindi ko pa rin nakita si Chano. Nagsisimula na akong mabahala sa mga oras na yon, Kabanong. Nagtanong-tanong na rin ako sa mga taong naroon pero hindi naman daw nila nakita si Chano. Binalikan ko si Mang Kaloy at Rowan. Sinabi ko sa kanila na nawawala si Chano kaya pati sila'y nakaramdam na rin ng pagkabahala. Nako, saan naman kaya nagpunta yung taong yon? Ang tagal naman niyang umihi. Kung tingnan natin doon sa liblib, minsan kasi sa mga ganong lugar yun umiihi eh. Sinubukan namin pumasok sa mga halamanan. Dala-dala namin ang flashlight kaya kahit papaano ay nakikita namin ang dinaraanan namin. Sa halos 20 minutos naming paghahanap ay wala pa rin kaming napala. Kaya naman bumalik na lang kami. Inabutan namin na nasa van na si Chano kausap si Empoy na parang hindi naman interesado sa mga sinasabi niya. Oh, nandito ka na pala eh. Kanina ka pa namin hinahanap. Diyos ko naman. Papunta na kami ng gubat, kakahanap sa'yo, Chano eh. Ano bang problema? Ano ba nangyari sa'yo, iho? Iha. Hindi nakapagsalita si Chano sa mga sandaling yon. Nang tutukan namin ang ilaw ang mukha niya, nakita namin ang nababahala niyang itsura. Tulala, parang balisa at wala sa sarili. Nilapitan ko siya, tinawakan sa pisngi para kumalma. Bigla na lang siyang umiyak.
Naramdaman ko ang panginginig ng kamay niya. Empoy, ano bang sinasabi nito? Ewan ko dyan. Sabog yata yan eh. May nakita raw siyang tao na gumagapang sa gubat na mahabang dila. Kakainom niya kasi yan ng kung ano-anong pampalaki ng dede. Yan, kaganyan yan. Nag-hallucinate na. Shut mo nga yung mouth mo! Walay kay ideya sa mga iniinom ko kaya huwag ka magsalita dyan, no? Totoo ba yun, Chano? May nakita kang ganon? Oo, true lalo yarn. Alam ko di kayo believer, pero na-side song ko talaga. Kulay itim ang balat niya tapos bongga sa paggapang. Mahaba din ang dilalo niya. Dilalo? Dila? True lalo! Sabihin na nating totoong may nakita kang ganon. Ano naman kaya yon? Di malamang, aswang. Asus, aswang daw. Kaya nababaliw tong si Chano kasi yun ang usapan nyo kanina. Pinapaniwala nyo sarili nyo sa mga hindi naman totoo. Pre, alam naming di ka naniniwala sa mga ganon. Pero respeto mo paniniwala ng iba. Ikaw nga naniniwala kang may alien Tapos sa aswang hindi. Buang. Manahimik ka. Pero true lalay talaga ang side song ko, guys. Promise, cross my heart. Di ako naglalay. Hindi naman ako gagawa ng story. Ang mabuti pa, kumain ka na muna para kahit papano kumalma ka. Samahan mga Rowan. Tara, gutom lang yata yan Naglakad na ang dalawa pabalik sa kainan. Naiwan naman kaming dalawa ni Mang Kaloy sa harapan ng sasakyan. Napansin ko na parang naging seryoso na ang mukha na matanda. Hindi ko na siya nakikitaan magbiro. Kaya naman, hindi ko na napigilan ng sarili ko na magtanong sa kanya. Tingin niyo po, aswang talaga yung nakita ni Chano? Hindi naman malabo, iho. Di ba ang aswang marami sa Capiz, Guimaras at sa Siquijor? Tarlac na to Ang mga aswang naman, kung saan may gubat at may liblib, pwede silang manirahan doon. Wala naman yan silang pinipiling lugar Lalo na ngayon, medyo moderno na rin ang mga probinsya. Kaya kung saan-saan na lang sila naglalagi. Alam mo, nababahala lang ako sa isang bagay, iho. Ano pong kinababahala nyo? Paano kung nakita siya ng aswang? Ibig ko sabihin, kung namukhaan siya ng aswang. Ano po bang mangyayari sakaling namukhaan nga siya? Ang mga aswang kasi, minsan, ayaw nilang pinapalam sa mga tao na totoo sila. Kaya kapag may nakakatuklas ng pananatili nila rito sa lipunan natin, pinapatay nila. Ewan ko lang Ito ang nababasa ko Hindi ko naman din sigurado kung totoo. Hindi naman siguro siya namukhaan. Kung sakali man kasama naman natin siya. Sa pagkakaalam ko, ayaw naman ng mga aswang sa maraming tao. Pero tandaan mo, ang mga aswang humahalo na rin ngayon sa mga tao. Kaya hindi natin malalaman kung sino talaga. Kaya hindi natin malalaman kung sino sila at kung sino ang aswang sa paligid natin. Sa sinabing yun ni Mang Kaloy, nakaramdam ako ng kaunting kilabot. Nagtitindigan ang balahibo ko. Nanlalamig ang aking palad. Hindi naman sa naniniwala ako kagad, pero ako kasi yung tipo ng tao na madaling naapektuhan ng mga kwentong katatakutan kahit na hindi pa napapatunayan. Sa madaling sabi, matatakutin akong tao. Hindi nagtagal, nakabalik na rin sina Rowan at Chano. Sa mga sandaling yun ay kalmado na si Chano at nagagawa na rin makipag-usap sa amin. Ang nangyari sa kanya ay hindi na muna namin pinag-usapan. Tahimik lang kami sa biyahe. Kung may pag-uusap man kami, ay ibang bagay na. Makalipas ang 1 oras, nakapasok na nga kami ng tuluyan sa Tarlac. Nahanap na namin ang magandang pwesto na sinasabi ni Empoy sa amin. Isa itong malawak na kapatagan na napapalibutan ng 2 bundok. Meron ding ilog sa harapan. Maaliwalas talaga sa pakiramdam namin yon. Yan! Ayos na ang tent natin. Pwedeng-pwede na tayo magpahinga mamaya. Mang Kaloy, dito ka na lang sa tent ko matulog. Tabi tayo. Ay, hindi na. Doon na lang ako sa van ko matutulog. Aircon pa. Ay, hindi. Biro lang.
Aircon boy pala tong si Mang Kaloy eh. Siyempre, bago tayo matulog, gawa muna tayo ng bonfire sabay inom. Daming alak dyan eh oh. Si Chano, asan na naman? Andun, nauna na sa tent niya. Wala na ulit siya sa mood. Hayaan nyo na muna siya magpahinga. Baka hindi pa rin niya nakakalimutan kung ano mang nakita niya kanina. Tingin nyo, aswang kaya talaga yun? Parang kanina lang, pinag-uusapan lang natin yun eh. Aswang man o hindi, respeto natin yung nakita niya. Baka isipin ni Chano, hindi tayo naniniwala. Si Empoy lang naman yung ganun eh. Narinig ko na naman ang pangalan ko dyan ha. Ano pre, inom ka ba? Malamang, iinom ako. Nakaka-stress kaya biyahe natin. Nakaupo ka lang naman ah. Ano ba to? Palagi na lang akong trip nito ah. Biro lang naman, ikaw naman ah. Nagtawanan na lang kami noon maliban pa rin kay Empoy Kabanong. Nang makapag-ipon na kami ng mga sanga-sanga, sinindihan na namin yung sa gitna. Naglabas kami ng alak. Sinimulan namin ang inuman habang nagkukwentuhan. Medyo nakakasundo na ni Mang Kaloy si Empoy dahil ang dami nilang napagkakasunduan pagdating sa mga sports. Kaya naging maganda at maayos ang usapan namin noon. Mga bandang 12:00 ng gabi, biglang naliko ang usapan namin tungkol sa mga nilalang na mahirap paniwalaan. Akala ko nga noon ay aalisan na kami ni Empoy, pero nakinig siya sa kwento ni Mang Kaloy. Nung binata pa ako nakatira talaga ako sa probinsya ng tatay ko, sa Palawan. Nung araw naman, mahirap pa ang supply ng kuryente, kaya madilim talaga sa mga baryo noon. Tapos, yung mga kabahayan makakalayo. Kaya nung isang beses, nakita ko yung kalapit naming bahay. Natataranta sila. Akala namin nag-aaway na naman yung mag-asawa ayun pala, may umaaligid sa kanilang aswang. Tapos ayun, nagawa nilang itaboy. Nakita niyo yung aswang? Sa malayuan lang, oo. Lalaki siya. May malapad na pakpak. Pero nung lumipad na siya, parang naging malaking ibon lang. Kung ganun totoo pala talaga yung mga aswang na yan, no? Depende naman yan sa paniniwala nyo. Kagaya nitong si Empoy, hindi siya naniniwala kasi hindi niya pa nakikita. Kapag nakita ko na, baka maniwala na rin ako. Kilala niyo naman ako, di ba? Hindi ako nakukumbinsi kapag walang nakalahad na ebidensya. Naintindihan naman namin. Pero malay mo, dito sa camping site, papatunayan mo na totoo nga ang aswang. Kung meron dito, meron ba talaga? Yung nakita ni Chano, yun na yung senyales na meron dito sa Tarlac. Matapos magsalita ni Mang Kaloy, biglang umihip ng malamig ang hangin. Nagtindigan ang balahibo ko nung mga sandaling yon, Kabanong. Aminadong medyo kinalabutan na rin ako sa pinag-uusapan namin. Makalipas ang ilang sandali, natapos na rin ang inuman namin. Kahit medyo tinamaan na ako ng alak, hindi pa rin ako inaantok. Hindi mawala-wala ang mga napag-usapan namin noon. Napansin yata ni Mang Kaloy kaya sinisilip niya ako sa tent ko. Glenn, ayos ka lang ba dyan, iha? Oo, ayos lang po ako. Huwag mo masyadong pansinin yon ha. Siguro naman walang ganun dito sa akin na lalagyan natin. Tumango na lang ako at ngumiti. Pag alis niya, sinubukan ko na ring matulog. Ilang minuto lang ang nakalipas ay naramdaman ko na rin ang antok. Pero mga bandang 2:00, nagising na lang ako nang maramdaman ko ang lamig. Nakalimutan ko palang kunin ang kumot ko sa van. Binuksan ko ang tent ko. Sumilip ako sa labas. Wala naman akong nakikitang kakaiba. Mukhang tulog na rin ang mga kasama ko. Pagpunta ko sa van, nagtaka ako, wala ron si Mang Kaloy. Sinuyod ko pa ng tingin ko ang paligid pero hindi ko siya nakita. Medyo nag-alala na ako ron. Kaya ginising ko si Rowan. Rowan, gising! Huy, gising! Bakit? Umaga na ba? Hindi, 2:00 pa lang. Bakit ba? Si Mang Kaloy, wala sa van niya. Ha? Nasaan si Mang Kaloy? Kaya nga kita ginising para hanapin natin Pambira naman oh. Wala nang nagawa pa si Rowan. Lumabas na rin siya ng kanyang tent. Kakamot-kamot pa siya ng ulo.
Nilibot namin ang paligid ng kinalalagyan namin, pero hindi talaga namin nakita si Mang Kaloy. Kinuha na namin ang 2 malaking flashlight namin. Pumasok na kami sa mapunong parte. Medyo kinakabahan ako noon. Dahil kasi sa mga nakakatakot namin pinag-usapan, pakiramdam ko anumang oras ay may lalabas na aswang sa gilid. Pambira naman tong si Mang Kaloy oh. Di nagsasabi kapag aalis eh. Nagtaka nga rin ako bakit wala sa van eh. Ang sabi niya kasi, doon siya matutulog. Hanapin na lang siguro natin. Baka naganap yun ng panggatong tapos naligaw na. Naalala ko kasi, baka mamaya matuklaw siya ng ahas sa daan. Ahas ba talaga? O baka naman aswang? Hindi na ako nakapagsalita sa sinabi ni Rowan. Tinapik na lang niya ako sa balikat para alisin ang takot ko. Sa pagpapatuloy namin, hindi pa rin namin nakita si Mang Kaloy. Kaya nang mapansin namin na palayo na kami ng palayo, nagdesisyon na ako na bumalik na lang. Pagliko namin sa mataas na puno, may narinig kaming parang tunog ng paniki. Nung una, akala talaga namin ay paniki lang yon. Hindi na lang sana namin papansinin yon, pero nakarinig kami ng parang pagaspas ng pakpak. Naisip naman namin na kung pakpak lang yon ng normal na paniki, hindi naman siguro ganun kalakas ang ingay. Ano yun? Hindi ko rin alam. Tara, alamin natin. Ha? Para saan pa? E di para malaman natin. Sira ulo. Wag na. Baka mamaya kung ano pa yun. Aswang? Basta wag na. Hinila ko na si Rowan para makaalis na kami. Pero mas lalong lumakas ang tunog na naririnig namin. Sinasabayan pa yun ng malakas na paggaspas ng pakpak. Binilisan na namin ang paglalakad. Ang sunod naming narinig ay ang malakas na hiyaw. Dahil doon, sigurado na kami ni Rowan na hindi na yun basta paniki lang. Hindi na yun normal. Kaya naman, naramdaman ko na kagad na nagtindigan na ang balahibo ko. Hindi lang ko si Rowan papunta sa gilid nang maramdaman naming papunta na yun sa direksyon namin. Nakatakip lang kami ng bibig. Pinatay na rin namin ang flashlight. Nang sumilip ako, nakita ko ang isang nilalang na may kapayatan. Parang kuba, pero merong nakatiklop na pakpak sa likuran. Sa puntong yon, umarangkada na ang kilabot sa aking sistema. Hinintay na muna naming makalis ang nilalang at nang mapansin namin na wala na siya, saka na kami nagmamadaling tumakbo. Wala na kaming pakialam noon kung mahanap namin si Mang Kaloy o hindi. Parang ang tanging tumatakbo sa isipan namin noon ay mailigtas ang sarili namin. Buti na lang, nagawa naming makalis nang hindi niya kami napapansin. Nabuhayan kami ng loob nang makita na namin ang tent namin. Hingal na hingal kami. Para kaming maubusan ng hininga. Agad kaming napainom ng tubig. Nagising din sila nang maramdaman kung ano ang nangyayari sa amin. Oh, why ba maingay ang mga boylet na yarn? Anyari sa inyo? Ang ingay niyo eh. Nagkatinginan pa kaming dalawa ni Rowan. Hindi namin alam kung dapat ba naming sabihin sa kanila kung ano ang nakita namin. Nakatingin lang sa amin si Empoy na parabang banas na sa amin. Habang si Chano naman, nakataas pa ang kilay. Ano? Wala magsasalita? Ginising-gising nyo kami tapos mananahimik lang kayo dyan? Kasi baka hindi ka naman maniwala eh. Ano nga kasi yun? Paano natin malalaman kung hindi naman ninyo sasabihin? Correct. Tumpak ang boylet na yarn. Spill the tea na kasi. Ani be? Sige na, ako na magsasabi. Tagal? Tutulog na nga lang ulit ako. Meron kami nakitang kakaiba sa gubat. Ha? Kakaiba? Ano? Aswang? Seryoso naman kasi. Uy sige, may nakita kayong aswang. Uy ano naman ngayon? Nakita namin, nakakatakot yung itsura niya. Tingin ko, totoo talaga yung sinabi ni Chano. Merong aswang dito sa Tarlac. Teka nga muna, bakit ba kasi kayo napadpad sa gubat? Anong ginagawa niyo ron? Kanina kasi, napansin ni Glenn na wala si Mang Kaloy sa van. Kaya kinabahan na kami. Hinahanap namin siya hanggang sa makarating na kami ron. Si Mang Kaloy? Hinahanap niyo? Abay, lakas pala ng amats niyo eh. Kasama ko sa tent si Mang Kaloy.
Di kasi siya sanay matulog kapag hindi patag yung higaan kasi masakit nga daw sa likod. Ha? Si Mang Kaloy kasama mo? Ayaw niyo maniwala? Sige, tingnan niyo. Hinawi namin ang tent ni Empoy. Nakita namin doon si Mang Kaloy na sarap sa tulog. Napapakamot na lamang kami sa ulo ni Rowan. Hindi kasi namin naisip na matutulog si Mang Kaloy sa tent ni Empoy dahil una pa lang, sila naman ang hindi magkasundo. Nagulat na lang ako dyan, biglang tumabi sa akin eh. Alam nga naman palabasin ko pa tulog na. Sige na, matulog na rin kayo. Madaling araw pa lang oh. Empoy, totoo nakita namin Hindi kami basta-basta gumagawa ng kwento. Nako, kung true lalo nga ang story nyo, di dangerous na rito ng bongga. Kailangan na natin gumora sa balar natin. Ang layo ng biyahe natin. Late na tayong nakarating tapos bigla tayong uuwi dahil lang sa nakita nyo. Ang kulit mo rin no? Totoo nga may nakita kami. Ang ibig lang nung sabihin, pwedeng malagay sa alanganin ng buhay natin kapag napadaan ng aswang ngayon dito. O sige, sabihin na nga nating totoo. Di kapag nagpakita rito, patayin natin. Kala mo ganun lang kadali yon? Ang magandang gawin, lumipat na lang tayo ng spot. Lipat? Hassle naman yan. Ang hirap kaya makahanap ng magandang spot sa internet. Uwi na lang kasi us. Di nga pwede. Masasayang lang pagod natin Di, lilipat na nga lang tayo para wala nang gulo. Una. Hintayin na lang natin mag-umaga. Bad trip. Napapakamot na lamang sa ulo si Empoy at saka bumalik na lang din siya sa loob ng tent niya. Agad namang lumapit sa amin si Chano. Takot na takot siya. Ramdam namin yon sa panginginig ng kamay niya. True lalo ba? Hindi ba fake news yarn? Oo, totoo nga. Yung nakita namin may pakpak. Tingin ko may mga aswang talaga dito sa probinsyang to. Nakakapagtaka lang kasi. Kahit na kailan, hindi naman ako nakarinig ng balitang nagkaroon ng aswang dito sa Tarlac O sige na, Chano. Bumalik ka na sa tulog mo. Ikaw rin, Rowan. Ako na lang magbabantay. Hindi na rin naman ako makatulog Ay, don't na mag-sleep. Scare na, Kesh. Bulagat na lang din naman ang ice, Kesh Ako rin, di na ako makakatulog. Baka mamaya pagising ko nasa langit na ako. Tatlo kaming nanatiling gising nung mga sandaling yon, Kabanong. Para kaming napaparaning dahil kapag may naririnig kaming mga kaluskos sa paligid, iniisip na naming baka aswang yon. Tinabi ko na nga sa gilid ko ang itak para kung sakaling may magpakita, meron agad akong madadampot. Kung ano-ano na lang ang pinag-usapan namin para lang malibang kami kahit papaano. Mga bandang 5:00, ako na lang ang natirang mulat. Nakaramdam na rin kasi ng antok ang dalawa. Sakto namang nagising na rin si Mang Kaloy noon kaya may nakausap na ako. Hindi ko na napigilan na ikwento sa kanya ang naranasan namin. Medyo kinagulat niya yon. Nababahala rin siya na baka mapahama kami roon. Kaya sang-ayon din siya na kailangan naming lumipat ng pwesto. Pagsikat ng araw, hindi na kami nagsayang ng oras. Matapos makapagalmusal, naglikpit na kami ulit. Bahamak naman kasi yung aswang-aswang na yun Maganda na nga sa pwesto natin dito. Mas maganda kung umiwas tayo kaysa naman mahuli na ang lahat. Empoy, baka kapag di tayo umalis doon, baka makita mo yun biglat, maniwala ka na rin. Huwag ka naman banas. Ikaw pa rin naman ang papipiliin namin kung anong magandang pwesto. Hindi na nagsalita si Empoy, pero ramdam pa rin namin ang pagkainis sa kanya. Maya-maya lang ay bumiyahe na kami ulit. Wala kaming tsak na patutunguhan. Mga bandang 8:00, meron na kaming nakita. Malayo na yon sa pinanggalingan namin. At itong bagong nakita naming pwesto, di hamak na mas maganda kumpara sa una. May mga kawayan sa paligid. Meron pa rin namang ilog, pero mas kalmado ang tubig doon at mas mababaw. Nilatag namin agad ang tent, pati na rin ang mga gamit. Kailangan natin mga tuyong kahoy para makapagluto na tayo ng pananghalian. O sige, ako nahahanap. Samahan na kita. Ha? Sigurado ka ba? Bakit, ayaw mo ba? Malamang gusto, para may katulong ako magbuhat. Tinawid namin ni Empoy ang mababaw na ilog.
Pinasok namin ang kagubatan. Isa-isa naming pinagpapapasok sa sako ang mga tuyong sanga na nakikita namin. Pre, Oh, yung nakita namin, totoo talaga yun. Kilala mo naman akong matatakotin, di ba? Tingin mo gagawa ko ng kwentong ganon tapos sarili ko lang din ang tinatakot ko? Tumigil siya sa pagputol ng sanga. Tumayo siya na parang walang gana at nakatingin lang sa akin. kilala mo rin naman ako eh. Hindi rin ako naniniwala kung hindi ko makikita. Oo, kilala naman talaga kita. Pero kaya ako sinasabi to para magkaroon ka rin ng ideya. Para hindi ka na rin gaanong magulat at totoo pala talaga yun. Eh gaano ba kadelikado yung mga nilalang na yan? Base kay Mang Kaloy, delikado talaga. Parang kasing bangis daw ng leon. Ang pagkakaiba lang, yung aswang may kakayahang mag-isip na parang gaya ng isip ng isang tao. Kung sakali mang totoo yan tapos nakita ko yan, putok ulo niyan. Paano mo namang gagawin yon? Eh baka bago ka makalapit dun patay ka na. Eh bakit naman ako lalapit? Pwede namang malayuan. May baril ako, no? Ha? Buang ka. Nagdala ka ng baril? Oo, bakit? Bakit? Baka mamaya mahuli pa tayo niyan kapag may nag-checkpoint. Proteksyon to. Alam mo naman na nagkakamping tayo. Mas maganda nang meron tayong dalang bagay na panlaban natin sa mga rebelde. Oo, kahit na sinong tao na magtatangka sa atin. Hindi ka ba nanonood ng balita? May mga nabibiktimang mga estudyante sa bundok. Mga suspek, mga rebelde. Basta, ilalabas mo lang yan kapag kailangan ha. Baka naman ipang-display mo pa yan. Tingin mo sa akin, mayabang? Medyo. Eh naku, bilisan mo na nga. Dali na natin to sa kanila. Hindi na kami nagtagal doon. Nakabalik naman kami ng maayos. Maya-maya pa ay nakapagluto na rin kami at nakakain na. Pahinga lang ng kaunti. Naganda na rin kami sa paglalakbay namin. Kasama kasi sa trip namin na kapag may camp na kami, lilibutin namin ang gubat para tuklasin pa ang kagandahan ng kalikasan. May mga dala rin kami mga kamera para doon. Pasensya na kayo ha. Hindi ko kayang makasabay sa inyo eh. Malayong lakarin kasi ang gagawin ninyo. Alam niyo naman na rayumahin na ako. Pero ayos lang ba talaga sa'yo na maiwan dito? Oo, ayos lang naman. At saka isa pa, wala naman tayong magagawa eh. Alangan namang iwan natin tong mga gamit nyo. Bago magdilim sana makauwi na kayo. Alam niyong delikado sa gubat kapag madilim na. Uuwi kami dito bago mag-alas 6. Huwag ka mag-alala. Pag uwi nyo, nakapagluto na ako noon. Dadagdagan na lang namin ang bayad namin sa inyo. Eh, huwag yun na munang intindihin yon. Para naman kayong others eh. Natatawa na lang kami kay Mang Kaloy. Hindi nagtagal ay nagsimula na rin kami sa paglalakad. Payapa ang unang 1 oras namin. Ang daldal namin sa gubat. Maingay, nagtatawanan pa. Sa mga sandaling yon ay para naming nakalimutan ng mga kababalaghan na nangyari sa amin. Pero agad na naglaho ang mga ngiti namin dahil sa isang bagay na aming nakita. Isang tsinelas, babae ang may-ari. Merong bahid ng dugo, kulay pula pa. Indikasyon na sariwa pang dugo kahit na medyo tuyo na. Nagkakatinginan kaming 4. Si Chano namumula na sa takot. Diyos ko, scary moment na naman ba ite? Standing ovation ng mga nerve ko. Huwag muna kayo mag-isip ng kung ano-ano. O nga, huwag mo nang maging praning. Baka mamaya, iba naman ang dahilan kung bakit may dugo ang tsinelas na yan. Malay natin, may babaeng nasugatan ng paa, kaya ganyan. Oo, ganun na nga lang isipin natin. Sure lalo na ba yarn? Dami mong dada, bakla. Manahimik ka na nga lang. Asking lang ang person, no? Pagalit yarn. Tara na, magpatuloy na tayo. Sinubukan naming hindi yung bigyan ng pansin. Pero sa loob-loob ko, alam kong hindi yung basta tsinelas na may dugo lang. Nararamdaman ko na merong nangyaring masama sa may-ari ng tsinelas na yon. Sa mga sumunod na oras, naging maganda naman ang lakaran namin. Marami kaming nakuhang view na talaga namang magaganda, nakaka-relax at nakakamangha.
Mga bandang 4:00 na ng hapon, naisipan na rin namin bumalik. Tamang daldalan lang kami habang tinatahak ang daan. Empoy, kumusta na nga pala yung nililigawan mo? Si Marites ba yung pangalan nun? Oh, bakit mo tinatanong? Type mo ba? Iyon na yun. Huy, mukhang may mga nangyaring hindi maganda. Gusto nyo, chika ko na? Bakit? Alam mo nangyari? Manahimik ka bakla ah. Ano ba kayo? Same kami ng place ni ate mo, girl. Knows namin ng each other kaya updated the cash at chika minute. Sinabi ng manahimik ka eh. Ikaw na nga lang kasi magsabi sa amin, Empoy. Oo nga, magkakaibigan naman tayo rito eh. May ibang gusto yung si Marites. Pinasakay niya lang ako sa mga trip niya. Kaya bad trip ako ron eh. Kung pwede ko nga lang bigwasan, ginawa ko na eh. There's more. Di ka talaga mananahimik ha? Eto na no, shut na ang mouth, zipper lock, zip zip. Magsasalita pa sana ako nang bigla kaming makarinig ng mga boses. Tinig yun ng grupo ng kalalakihan. Malayo pa sila sa amin kaya nagawa pa namin silang silipin bago makalapit. Mga nakasuot sila ng kulay itim na mahahaba. Yun bang parang suot ng sinaunang panahon. May mga salakot din sa ulo. Nung una, akala namin mga normal na tao lang sila. Pero nang mabanggit nila ang tungkol sa kanilang pagiging aswang, doon na kami naalarma ng malala. Napapalunok na lang ako ng laway. Pagtingin ko sa mga kasama ko, halatang kinakabahan na rin sila. Kahit si Empoy na hindi naman naniniwala sa aswang ay natigilan din. Mga aswang sila. Ay, scary. Okay, maingay. Agad kong tinakpan ang bibig ni Chano, pero huli na. Naramdaman na lang namin na naglalakad na sila patungo sa aming direksyon. Hindi na kami nagsayang ng panahon. Tumakbo na rin kami. Si Empoy ay nakitakbo na lang din. Bakit kayo tumatakbo? Mga buwisit naman kayo. Hindi ka ba nakikinig? Mga aswang nga yung nakita natin. Ha? Mga tao lang yun. Hindi pa nagpapalit ng anyo, kaya tumakbo ka na lang. Hingal na hingal kami ng mga sandaling yon, Kabanong. Nang mapansin namin na wala na sila sa likuran namin, ay nagkaroon na kami ng pagkakataon makapagpahinga. Nanlalambot ang tuhod ko ng dahil sa takot. Si Rowan ay namumulan na rin, habang si Empoy naman natutulala at parang nababalisa. Hindi siya makapaniwala na makikita ng dalawa niyang mga mata ang mga nilalang na yon. Teka lang, sigurado bang wala na sila sa likuran natin? Sigurado na ba yan? Oo, wala na sila. Pero huwag tayo maging kampante ha. Baka malakas ang pandinig nila at malaman nilang narito tayo. Aswang talaga yung mga yun? O ano, naniniwala ka na bang buwang ka? Tinatanong ko kayo, aswang ba talaga yung mga yun? Oo, nakita mo naman nagbago ang mga anyo, di ba? Uy, Chano, ayos ka lang? Hindi na makapagsalita si Chano ng mga sandaling yon, Kabanong. Natulala na rin siya. Nanginginig ang kamay. Putlang-putla na rin ang muka. Hinilot namin ang kamay niya. Kumalma din naman siya makalipas lang ng halos 5 minuto. Maya-maya pa, naglakas loob na rin kaming umalis sa kinalalagyan namin. Nababahala kami na baka abutin kami ng dilim sa kagubatan. At kapag nangyari yon, baka hindi na talaga kami makabalik sa kinaroroonan ni Mang Kaloy. Nako, scary more na ito. Baka mamaya ma-eat all you can tayish ng mga monster. Makakain talaga tayo ng mga yun kung hindi ka titigil dyan. Huwag na muna tayong mag-ingay. Hindi natin alam ang abilidad ng mga aswang na yun. Baka mamaya, hindi natin alam nandyan lang sila sa paligid. Glenn, tama pa ba tong dinaraanan natin? Parang iba na yata to Balagay ko sa sobrang taranta natin kanina, palayo ang takbo natin Kaya nga tulungan nyo kung hanapin yung dinaanan natin kanina. Di kayo away ng away. No, wag na tayo mag-go back there. Ikot na lang tayo sa ibang way. Maybe, ma-eat all you can talaga tayish kapag gumora tayo pabalik. Binilisan na namin ang lakad namin nang mapansing medyo dumidilim na ang paligid. Inabot na kami ng matagal sa gubat. Nagkandaligaw-ligaw na kami. Sa puntong yon ay talagang kinakabahan na ako. Kinikilabutan, pero
Hindi ko pinahahalata sa kanila dahil ayaw ko silang matakot din. Subukan kaya nating duman doon sa parting yun. Kanina pa tayo pabalik-balik dito eh. Hindi kaya piniplay mo tayis ng mga engkantae? Ha? Pinagsasasabi mo? Sundin natin sa ngayon yung sinasabi ni Empoy. Dumaan tayo ron. Masama ang kutob ko dyan eh. Kung kutob lang palagi pagbabasihan natin, mamamatay talaga tayo. Tara na! Nauna nang naglakad si Empoy. Napapailing na lang si Rowan at sumunod na lang din kami. Makalipas ang halos kalating oras na paglalakad, nakita na rin namin ang una naming dinaanan. Wala kaming nagawa. Bumalik talaga kami roon dahil yun na ang mas madaling daan pabalik sa camp namin. Hindi pa man kami nakakalayo roon, muli na naman naming narinig ang angil ng mga aswang. Pero sa pagkakataong yon, mas malakas at mas nakakatakot. Paghawi namin ng mga makakapal na halaman, nakita namin ng mga aswang na parang may hinahanap. Hindi kami pwede magkamali nun. Kami ang pakay nila. Takbo! Nagsimula na naman kaming kumaripas. Narinig nila ang mga yabag ng paa namin. Pagtingin ko sa likuran, hinahabol na nila kami. Para silang mga aso kung tumakbo. Ang bibilis. Kung hindi lang dahil sa mga nakaharang na sanga, ay baka naabutan na nila kami. Hindi nagtagal, nakita na rin namin ang camp namin. Mas lalo namin binilisan para makarating na kami roon. Saktong 6:00, nakabalik na rin kami. Mabilis naming hinila si Mang Kaloy papasok ng van. Nang makarating na rin ang mga aswang, napatigil sila. Parang nangingisay. Hindi nagtagal, naging anyong tao na rin sila. Nanlaki ang mga mata namin. Yun ang unang beses na nakasaksi kami ng mga aswang na naging gano'n ang itsura. Akala namin noon ay lalapitan pa rin nila kami. Pero nagtaka na lang kami nang magmadali silang umalis. Mga nasa 10 minuto bago pa kami lumabas ng van. Nang masiguro naming wala na talagang mga yon, dali-dali naming niligpit ang mga gamit namin. Ayoko na talaga. Gogora na aki sa baler. Uwi na. Going home sa English. Delicate na masyado ang life natin dito eh. Tingin ko tama si Chano. Hindi na magandang narito pa tayo. Parang kahit saan tayo magpunta meron eh. Ano? Paandarin ko na ba tong sasakyan natin pauwi? Empoy, sa ibang araw na lang tayo humanap ng magandang campsite at huwag na dito. Hindi na nakatutol pa si Empoy. Napagtanto na rin kasi niya na walang magagawa ang pagmamatigas niya kung pare-pareho kaming mamamatay. Kabanong, noong mga sandaling yon ay parang nagbago na ang pananaw ni Empoy sa mga bagay-bagay. Yun ang simula ng paniniwala niya sa mga aswang. At kahit na hindi niya sabihin, nararamdaman namin na sa aming lahat, siya ang pinakamas natatakot. Tama lang ang naging desisyon natin. Kesa naman hindi na tayo makabalik ng buhay. Lalo na't mukhang namukhan kayo ng mga aswang na yon. Pero ang ipinagtataka namin, bakit hindi na nila tayo inaatake kanina? Ang mga aswang ay may katawang tao. At sa katawang tao nila ay hindi naman sila malalakas. Parang mga normal na tao lang din sila na gaya natin. Yun siguro ang dahilan. Hindi ba nila kontrolado ang pagbalik nila sa anyong tao? Sa pagkakaalam ko, may mga aswang na ganon. Yung tipong may limitasyon lang ang pagiging aswang nila. At kapag narating na nila ang limitasyon, babalik na sila sa dati. Kailangan na naman nilang hintayin ulit ang kabilugan ng buwan para magamit nila ang pagiging aswang. Kailan naman sila ulit magiging anyong tao? Sila lang ang nakakaalam kung hanggang saan ang limitasyon ng pagiging aswang nila. Very wrong talaga ang pagpunta natin dito eh. Next time, choose wisely na tayo siya. Kabado ng bongga akis dito eh. Akala ko kanina katapusan na ng beauty ko eh. Oh, bakit sa akin ka nakatingin? Sisisihin mo ako? Oops! May saying ba Akesh? Walay diva? Tigil-tigilan mo ako ha, makikita mo talaga. O tama na yan. Ang mahalaga ngayon uuwi na tayo. Mahigit 1 oras na kaming nasa biyahe pero hindi pa rin kami nakakalabas ng Tarlac. Bigla kasing nagdahan-dahan ng pagmamaneho ni Mang Kaloy. Ang sabi niya, parang bibigay daw yung makina kaya hindi siya pwedeng magpaharurot. Pagdating namin bago ng tulay, dito na tuluyang tumirik ang van. Banas na naman si Empoy dahil tama na naman siya sa sinabi niyang kakarag-karag ang van. Ay dako,
Inayos ko naman to bago ako umalis eh. Bakit ngayon pa? Of all places, here pa talaga sa tulay na full of darkness. Scary much, ha? Ito na nga ba sinasabi ko eh. Nakarating nga tayo ng Tarlac, pero parang hindi naman tayo makakauwi. Ano, tatagal tayo rito? Paano kung mapadaan dito yung mga lintik na aswang na yon? Malayo na tayo kanina sa pinanggalingan natin. Kaya, ikalma mo na yung itlog mo, no? Ikalma? Munti ka na tayo mamatay kanina tapos kakalma ako ngayong stranded na tayo rito? Ayusin naman ang makina, Empoy. Wala namang may tutulong yung init ng ulo mo eh. Magtubig ka na nga muna. Init ang ulo mo palagi eh. Maingay talaga palagi kapag walang maitulong eh, no? Ha? Anong sinabi mo? Mas masakit na sa puso kapag inulit ko pa. Ikaw nga walang ambag sa pagkain eh. Nagreklamo ba ako? Ah, sumbatan na pala ngayon, ha? Ikaw nanguna eh. O ano? Huy, parang mga tanga to mga to. Hindi na naging payapa tong lakad natin. Palagi na lang eh. Sa susunod nga, huwag na tayo mag-camping ha. Titigil na natin tong gawain na to. Kahit matagal na natin tong ginagawa. Nakakabanas eh. Nanahimik na sila nung mga sandaling yon, Kabanong. Napatingin na lang sila sa ibang direksyon at napabuntong hininga na lang. Habang hinihintay naming maayos ni Mang Kaloy at Rowa ng makina, meron kaming natanaw ni Tiano na liwanag sa hindi kalayuan. Isang komunidad. Dahil doon, kahit papaano ay nagkaroon kami ng pag-asa. Dito lang kayo. Pupuntahan namin ni Tiano yung lugar na yon. Sigurado ba kayong safe dyan? Huwag na kaya kayong lumayo. Mas maganda kung magkakasama tayo eh. Magbabaka sakali kaming meron makakatulong sa atin doon. Kung may mekaniko para maayos yan, mas mainam. O kung merong hihila ng van palabas ng Tarlac, mas maganda rin. Kahit anong tulong, kailangan natin. Sige, sama na ako. O sige, tara. Mag-iingat kayo ha. Mag-text o tawag kayo kapag may nangyaring hindi maganda. Tumango na lang ako sa sinabi ni Mang Kaloy. Naglakad na rin kami patungo sa pinanggalingan ng liwanag. Tingin kasi namin ay meron talagang naninirahan ng mga tao roon. Lalo na't ang dinaraanan namin ay medyo maayos. Nakatabas sa mga damo at talagang merong ginawang daanan para sa tao. Sa mga sandaling yon, kahit na madilim ang dinaraanan namin, nabawasan na rin ang kaba na aming nararamdaman. Habang naglalakad kami, napansin ko si Empoy na tingin ng tingin sa gilid at nakahawak sa tagiliran niya. Pre, dinala mo ba? Oo, baka sakaling may makasalubong tayo eh. Biberehin ko kagad sa ulo. Hey, anong chika yan? Manahimik ka dyan. Usapang lalaki to. Boylet pa rin naman na cash, no? Kasi meron pa rin na cash itlog. Itong si Empoy, may dalang baril. What? Manahimik ka nga. Visit kang bakla ka. Ikaw dahilan kung bakit tayo narinig ng mga aswang kanina eh. Visit ka talaga. Ay, wow! Angry Bird yarn? Shh! Tama na. Nasa gilid tayo ng kagubatan. Huwag tayo maingay. Sa aming pagpapatuloy, nakarating na rin kami sa bungad ng nakita naming baryo. Maliwanag doon. Sa ganung oras ay gising pa rin ang mga tao. Hindi yung gaya ng ibang lugar na kahit 6:00 pa lang ay nasa loob na ang mga tao. Paglapit namin, isang binata ang sumalubong sa amin. Tinanong niya kung anong kailangan namin. Kagad din naman naming sinabi. Umalis ang binata. Pagbalik niya, may dumating namang isang matandang lalaki. Maayos ang suot na matandang lalaki. At makikitang may kalakasan pa base sa galaw nito. Palangiti rin kaya hindi kami nakaramdam ng kahit na anong pagkailang. Anong may paglilingkod namin sa inyo? Magandang gabi po sa inyo. Mga camper po kasi kami. Pauwi na sana kami kaso nasiraan kami ng sasakyan eh. Gusto sana namin magtanong kung meron po bang humihila ng sasakyan dito o kahit mekaniko na taga-ayos. Meron naman kaming tagahila ng sasakyan dito at meron ding mekaniko. Pero yung mekaniko namin bukas pa siya makakabalik. Meron kasi siyang inaayos sa bayan. May ginagawang sasakyan. Kung makakapaghintay pa kayo ipapahila ko muna ang sasakyan nyo papunta rito sa amin. At bukas, baka magawa ng sasakyan ninyo. Nagkatinginan kaming tatlo.
napagdesisyonan namin na patusin na ang alok na matanda. Tutal, wala naman na kaming ibang mahihinga ng tulong. At mas maganda na rin na meron kaming matutuluyan para paglipasan ng gabi. Pwede naman po, pero meron po bang bahay dito na pwedeng rentahan kahit isang gabi lang? Hindi naman po kami makakapaglatag ng tent dito sa harapan kasi hindi magandang tingnan eh. Marerentahan? Walang problema. Merong mga pinapaupahan dito. Nakikita nyo naman, mga batot maayos na mga kabahayan na rito. At siya nga pala, Mang Damaso ang tawag nila sa akin dito. Ako ang tinuturing nilang tagapamahala rito. Kapitan po kayo? Kapitan? Hindi ganon. Kasi wala naman kaming barangay. Basta ako ang pinuno nila at sa akin ang gagaling ang lahat ng desisyon tungkol sa lugar namin. Maraming salamat po kung ganon. Tatawagin ko lang ang mga bata ko para ipahilang sa sasakyan nyo at madala na rin dito. Saglit lang ha. Agad na naglakad na matandang lalaki pabalik sa loob ng lugar nila. Samantalang kami naman ay nakaupo lang sa gilid. Hindi nagtagal, inilabas na rin nila ang isang truck. Parang truck siya ng sundalo. Mataas. Tapos ay may makapal na kadena. Napanatag kami na baka ginagawa na talaga nilang manghila ng sasakyan noon pa. Hinila nila ang van papunta sa kanilang lugar. Pinaliwanag na rin namin kay Mang Kaloy ang napag-usapan namin ni Mang Damaso. Pumayag din naman sila kasi wala na rin talaga kaming choice. Hinatid naman kami ni Mang Damaso sa sinasabi nitong paupahan na bahay. Up and down yun na gawa na sa bato. Simple lang ang bahay, pero malinis. Pasensya na kayo at hindi ko pa natatanggal ang mga kalat sa likod ha. Nung nakaraan kasing may nakitira rito, umalis naman kagad kasi nag-away silang mag-asawa. Hindi pa nga nakababayad ng buo eh. Pero wala na ako nagawa. Hindi ko na rin naman alam kung saan sila hahanapin. Kako, Diyos na ang bahala sa kanila. Iba nga style lang nilang mag-away para hindi sila makapagbayad. Ay nako, baka nga ganun ang istorya nila. O paano? Maiwan ko na muna kayo rito ha. Bukas ng umaga, kapag bibili kayo ng makakain, maraming tindahan dyan sa labas. Sabihin nyo lang sa kanila, bagong upa kayo rito sa bahay ko. Sige po, maraming salamat po. Hulog talaga kayo ng langit. Ay walang anuman. Bukas sasabihan ko kayo kapag nakauwi na si Ruel. Siya yung mekaniko na gagawa sa sasakyan ninyo. Nakangiting lumabas ng bahay si Mang Damaso. Naiwan kaming 5 roon. Nakaupo kagad kami sa mahabang upuan at napabuntong hininga. Kahit na wala namang kaming ganong ginawa, nakaramdam kami ng pagod dahil sa dami ng nangyari. Goods din dito no? Nakaka-relax. Sayang isang gabi na lang tayo rito. Parang ang sarap pa naman tumira dito. O paano? Mauna na ako sa taas. Doon ako sa dulong kwarto eh. Naantok na ako. Pagluluto pa lang ako eh. Ayaw mo na bang kumain? Wala na akong gana. Kaya na muna natin siya. Palagi na lang talagang paimportante. Shh! Rowan, hayaan mo na lang. Nang maiayos namin ang paglulutuan, ay sinimulan na rin namin ang pagsasalang. Alanganing oras na para sa hapunan noon, pero gutom na rin talaga kami. Mga bandang 7:00, naluto na ang pagkain. Naglatag kami ng dahon ng saging na nakuha lang namin sa likod bahay. Noong mga sandaling yon, ay para lang talaga kaming nagbabakasyon. Pansamantala naming nakalimutan ang mga tungkol sa aswang. At para sa amin, ang mapadpad kami roon ay malaking ginhawa. Nabawasan ang takot namin na baka meron kaming makasalubong na aswang sa daan. Tinanghali na ako ng gising kinaumagahan, Kabanong. Pagpunta ko sa sala, saktong kauuwi lang nila Mang Kaloy at Rowan galing sa labas. May mga pinamili na silang mga pagkain. Baka sa mukha nila ang tuwa na hindi ko alam kung saan nanggagaling. Gising na pala kayo. Tulungan nyo kami magluto rito. Sayang, hindi ka sumama. Ha? Bakit? Ano bang meron? Wala naman, nakakatuwa lang yung mga nandito. Parang ngayon lang sila nakakita ng mga taga Maynila eh. Ang kukulit nila, pero ang babait ha. Mainit ang pagtanggap nila rito sa atin. Iniimbitahan pa nga tayo kasi piyesta raw dito sa kanila sa Makalawa. Hindi na tayo aabot dun.
Baka mamaya lang maayos na yung sasakyan natin, di uuwi na tayo. Kaya nga sayang. Dami pa namang magagandang chika, babes. Si Chano at Empoy, tulog pa rin ba? Gising na si Empoy, si Chano tulog pa. Maya-maya lang inasikaso na rin namin ang lulutuin para sa pananghalian. Hintay kami ng hintay kay Mang Damaso noon pero hindi niya kami pinuntahan sa bahay. Kaya pagkatapos ng kainan namin, nagdesisyon ako lumabas kasama si Rowan. Hindi ko nakita si Mang Damaso kanina Nahanap ko nga Kailangan na kasi nating mapagawa yung van. Hindi pwede magtagal tayo rito sa Tarlac. Baka hinahanap na tayo ng mga aswang Tingnan mo sila Nakatingin sila sa atin. Para tayong artista dito Baka masaya lang sila kasi may bago rito. Napatigil kami sa paglalakad nang makita si Mang Damaso. Agad naman siyang lumapit sa amin. Buti naman at nakita ko kagad kayo. Paalis kasi ako ngayon Ay, siya nga pala. Si Ruel, baka mamayang gabi pa makauwi. Masyado kasing maraming ginagawa sa bayan. Sigurado naman po kaya na makakagawa pa rin siya mamayang gabi? Oo naman. Masipag naman yung si Ruel Pasensya na kayo Hindi man kasi talaga yung si Ruel. Magaling din naman kasing mekaniko. O sige po. Walang problema. Basta sigurado naman pong maayos maghihintay po kami. Hindi rin po kasi talaga namin pwedeng iwan yung van Kawawa naman yung may-ari. Walang problema. Akong bahala kay Ruel. O siya, sige na. Aalis na ako May aasikasuhin lang ako. Nagmamadaling umalis si Mang Damaso. Habang pinagmamasdan namin siya, ay nakita naming napapakamot pa siya sa ulo. Hindi namin alam kung ano ang ibig sabihin nun. Pero naglakad na lang kami pabalik. Nakita niyo ba yung matanda? Baka mamayang gabi pa raw maayos yung van. Hintayin na lang natin. Teka, anong ginawa niyo, Mang Kaloy? Meron kasing signal dito. Eto, tingnan niyo. Nakita ko lang sa internet. Sabi rito sa cellphone ni Chano, may insidente na pala rito sa Tarlac na may nakitang aswang ang mga bakasyonista. Mga foreigner sila. May pinagsabihan daw silang mga tao na nakadaupang palad nilang mga aswang. Tapos, ilang araw makalipas, 4 na sa kanila hindi na natagpuan. Yung isa lang na babaeng foreigner ang nakabalik sa lugar. 7 taon na itong nangyari. Wala naman ng ibang komento sa article. Kaya hindi ko sigurado kung totoo o gawa-gawa lang. Tingin ko talaga totoo yan. Sa nangyari sa atin, hindi malabong meron talagang mga nabiktimang mga dayuhan dito. Naramdaman ko na namang nagtindigan ng mga balahibo ko, Kabanong. Hindi ko mapigilan ang pagbilis ng tibok ng puso ko noong mga sandaling yon. Sa tuwing nababanggit ang aswang, naaalala ko ng buo kung anong eksaktong itsura ng mga nilalang na yon. Dumating ang hapon, tahimik lang kami sa bahay. Pero habang nasa sala ako, napapansin ko ang ibang tao sa bakuran na panay ang tingin sa loob. May iba pang bumabalik-balik para lang makita kami. Nung una, nakakatuwa pa kasi iniisip ko, baka natutuwa lang talaga sila sa mga bagong salta. Pero habang tumatagal, naiilang na rin ako. Para kasi sa akin, hindi na normal na hanggang sa harapan ng bahay, naroon din sila. Mang Kaloy, hindi ka ba naiilang sa mga tao na yon na kanina pa tingin ng tingin dito? Naiilang din. Gusto ko na ngang pagsabihan pero baka isipin naman nila na bastos ako. Baka kasi natutuwa lang talaga sila. Hayaan nyo na sila. Hindi ako mapakali. Ewan ko, parang may mali Kulang ka lang yata sa tulog. Matulog ka na lang kaya muna. Bumuntong hininga na lamang ako. Itinulog ko na lang yon dahil baka nga wala na lang talaga akong maayos na tulog. Paggising ko, madilim na ang paligid. Walang tao sa baba. Si Mang Kaloy at Rowan ay hindi ko makita. Si Empoy naman, wala rin. Hindi ko alam kung saan nagpunta dahil wala sila sa mga kwarto. Si Chano, wala rin sa bahay. 7:00 na ng gabi noon. Ang naisip ko noon, dapat maayos na ang van. Pero parang walang matinong progreso dahil wala man lang gumising sa akin. Paglabas ko, nakasalubong ko si Empoy. Bumili ng yosi. Inabutan ako ng isa. Oh, nasaan na yung 3? Nandun sa bahay ni Mang Damaso. Nakikipag-inuman. Kanina pang 5:00 mga yun May mga tama na. Sus, pambihira naman. Bakit nag-inom pa?
Alam naman nilang uuwi na tayo maya-maya. Uuwi? Paanong uuwi? Ang sabi ni Mang Damaso, hindi raw makakapunta rito si Ruel. Ang dami raw ginagawa. Baka sa susunod na Martes pa. Ha? Sa susunod na Martes? Seryoso ba? 4 na araw pa yun. Nabanas ka rin ako kanina pero nanahimik na lang ako eh. Aabutan pa tayo ng piyesta rito. Naisip ko na nga lang na what if magsaya na lang muna tayo para malibang. Ayoko na rin may stress eh. Pre, naiintindihan mo ba yung sinasabi ko? Hindi tayo pwedeng magtagal ng Tarlac kasi baka hinahanap na tayo ng mga aswang. Kapag dito tayo nakita ng mga aswang, lahat ng tao rito baka madamay. Anong gusto mong gawin ko? Ayusin ko yung sasakyan kahit wala akong alam? Tatanga-tanga kasi yung pagkuha ng sasakyan na yan eh. Yan tuloy. Ay nako, sumasakit na ulo ko. Kaysa sumakit ang ulo mo, makisaya na lang tayo sa piyesta. Ayoko na lang din ma-bad trip pre. Pumasok si Empoy sa loob. Naiwan naman ako na napapahilamos na lang sa sariling muka. Hindi kasi sa ayaw kong magtagal kami roon dahil mukhang mababait naman ang mga tao. Ayaw ko lang talaga na maabutan kami ng mga aswang na sa tingin ko hinahanap na rin kami. Bagot na ako noong gabing yon. Wala akong magawa. Ayoko rin namang sumunod sa inuman dahil hindi pwedeng halos lahat kami ay lasing. Pinuntahan ko na lang si Empoy. Niyaya ko siya na tingnan ng van na iniwan namin sa bungad ng baryo. Buti na lang ay sumama siya sa akin. Habang naglalakad, tumitingin na naman ang mga tao sa kanilang bakuran. Nakangiti naman sila, pero hindi ko alam kung bakit parang naiilang ako sa kung papaano nila kami ngitian. Bakit? Anong bakit? Bakit parang hindi ka mapakali? Wala, hindi lang ako sanay. Salin? Na pinagtitinginan tayo ng mga tao. Akala ko ba tuwang-tuwa kayo ni Rowan? Tapos ngayon hindi ka sanay? Hindi ko alam, bigla na lang ako nailang eh. Alam mo yung parang may nararamdaman ka na hindi naman tama? Oo. Anong oo? Alam mo? Oo. Ganyan din ang nararamdaman ko kahapon pa nung dumating tayo rito. Yung mga tingin nila, sa una iisipin mo normal lang eh. Pero kapag tinitingnan mo na ng maigi, kung paano sila ngumiti, parang ang weirdo. Parang kakaiba. Parang may hindi tama. Pareho pala tayo ng nararamdaman. Pero iniisip ko rin kasi, baka mamaya masyado lang tayong nag-iisip dahil sa mga naranasan natin. Glenn, sa ating magkakaibigan, tayong dalawang lagi may nararamdaman na kakaiba tapos tama palang hinala natin. Ano bang hinala mo sa mga tao rito? Hinala ko? Tingin ko, kakaiba sila. Ikaw? Hindi ko alam. Basta hindi lang ako komportable na tinitingnan nila tayo. Oh, ayun na pala yung van eh. Nagmamadali kaming naglakad ng matanong na namin ang sasakyan. Pero paglapit namin, agad naming napansin ang gulong sa likuran. Flat, may butas. Napamura na lang kaming dalawa ni Empoy. Maya-maya, may lumapit na ale. Sinabi niya sa amin na napagtripan daw ng basurerong baliw yung gulong namin. Meron daw kasing baliw na dumaraan sa baryo nila tuwing hapon. Pwersahang nangihingi daw ng pagkain. Nung hindi binigyan, pinuntirya daw ang gulong. Hindi namin alam ni Empoy kung maniniwala kami sa sinabi ng aling yon. Pero isa lang ang nakakasiguro kami. Mas matatagalan ang pag-alis namin sa lugar na yon, lalo na't wala namang reserbang gulong na dala si Mang Kaloy. Alam mo, itong lakad lang natin na to ang pinakamalas. Una, hinabol tayo ng aswang. Pangalawa, nasiraan ang makina. Ngayon, binutas yung gulong. Parang ayaw tayong pauwiin ah. Naniniwala ka ba sa sinabi niyo na matandang babae? Hindi ko nga kilala yun eh. Bakit ako maniniwala? Tingin ko, taga rito lang din yung gumawa niyan eh. Pero ang iniisip ko, kung taga rito, bakit? Paano na tayo makakalis dito? Itong matanda rin kasing may-ari ng sasakyan. Wala man lang reserbang gulong. Ay nako, nakakabanas talaga. Pre, kahit may reserba siyang isa, wala pa rin mangyayari. Tingnan mo, 2 gulong pala yung binutas ng mga hayop. Ay, walang hiya talaga oh. Nakailang mura na kaming dalawa ni Empoy noon, pero maya-maya lang din ay kumalma na kami. Wala rin naman kasing mangyayari kung magmamaktol kami roon. Dali-dali naman kaming nagtungo pabalik ng bahay.
Sakto naman na kauuwi lang ng 3. Hinatid sila ni Mang Damaso. Sinamantala ko na ang pagkakataon para kausapin siya. Pasensya ka na. Itong mga kasama nyo kasi nagpumilit mag-inom eh. Kaya yan, nalasing. Ayos lang naman po. Pero Mang Damaso, yung gulong ng sasakyan namin, binutas. Hindi namin alam kung sinong bumutas nun eh. Ha? May bumutas? Teka, hindi yata nabantayan ni Nono yun ah. Pambihira. Sasabihan ko nga yun. Meron kasing baliw na pumapasok sa baryo namin para humingi ng pagkain. Naninira ng gamit kapag hindi nabibigyan. Baka yun ang gumawa. Tugma ang sinabi ni Mang Damaso sa sinabi ng Ale. Sa parting yon, parang naging kumbinsido ko na totoo ngang may baliw. May pagawaan ba tayo dito ng gulong, Mang Damaso? Vulcanizing shop. Hindi po kasi kami pwede talagang magtagal dito eh. Si Roel lang naman kasi ang marunong sa mga ganyang bagay. Ang dating ni Roel sa ika-4 na araw pa. Mabuti pa, dito na muna kayo. Makipiyesta muna kayo at makisaya. Total, magaan naman ang pakiramdam ko sa inyo eh. Ho? Kasi sige na. Minsan lang kaming makatagpo ng mga taong kagaya ninyo. Masyadong mapilit si Mang Damaso ng mga sandaling yon, kaya wala na akong nagawa. Pumayag na lang ako sa sinasabi niya nang hindi ko ganong pinag-iisipan. Maya-maya lang din ay naglakad na rin siya papalayo. Pagpasok ko sa loob, nakatulog kagad si Mang Kaloy at si Chano sa sala, habang si Rowan naman ay gising pa. Parang ayaw ko nang umuwi. Dito na lang kaya tayo. Kung ikaw gusto mong mabulok dito, kami hindi. Kasi wala ka kasing kaibigan dito eh. Kami meron. Yaman na Empoy, lasing yan. Mabuti na lang ay hindi na rin pinatulan pa ni Empoy si Rowan. Nagpunta na lang kami sa kanya-kanya naming kwarto. Sinubukan kong matulog noon, pero 1 oras na ang nakalipas, gising na gising pa rin ako. Hindi ko alam kung bakit parang may kung anong ayaw akong patulugin. Muli akong bumangon. Bumaba ako ng sala. Tulog na ang mga lasing. Tahimik na rin ang paligid kahit na 10:00 pa lang naman ng gabi. Pupunta sana ako ng banyo pero nakita ko si Empoy na nakasilip sa bintana. Nagulat ako sa kanya pero pinalapit niya lang ako. Tingnan mo sila oh. Kanina pa yung mga yan sa tapat. Nakatingin dito. Oo nga eh. Nakikita ko nga yan kahapon pa. Naisip ko na ngang magpaputok eh. Baka sakaling matauhan sila. Sira ulo, wag. Mamaya isipin nila mga rebelde tayo. Ang weirdo na talaga ng ginagawa nila eh. Hindi na normal. Sa kabila ng mga napapansin namin yon, hindi pa rin namin yon sinasabi sa mga kasama namin kinaumagahan. At makalipas ang 1 araw, dumating na nga ang piyesta nila. May ingay, masigla ang kanilang baryo. Lahat ng madaraanan namin na bakuran ay may mga handa. Hindi yung basta okasyon lang para sa kanila, dahil halos lahat ng taong naroon ay masasaya at buhay na buhay. Bilisan nyo ng kilos, inihintay na tayo ni Damaso sa bahay niya. Hindi naman kailangan sobrang ganda ng suot nyo. Basta ang mahalaga doon naroon tayo. Kung gusto naming maganda suot namin wala ka na ron no? Uy, yusin mo nga pananalita mo. Wala ka talagang galang sa matatanda no? Paano mo'y gagalang walang dalang reserbang gulong. Ngayon na flat yung gulong ng sasakyan niya. Kahit maayos yun paano aalis? Sabi nga ni Mang Damaso, pagdating ng Ruel, maayos yun. Makina at gulong. Kaya ikalma mo yung betlog mo. Rowan, tama na yan. Mali ko rin naman talaga Kasi yung reserbang gulong iniwan ko. Pero kahit naman dinala ko, wala rin no? 2 yung binutas Nagagawa mo pa talagang tumawa sasakyan mo naman yun. Tama na yan, tama na yan. Ngayong araw subukan nating mag-relax at magsaya. Masyado nang nakaka-stress sa mga nangyayari. Basta ang mahalaga naman para sa akin malayo tayo sa mga aswang. Yun naman ang pinakamahalaga Tingnan nyo, ilang araw na tayo rito pero wala naman nangyayari masama sa atin. Hulog ng langit ang lugar na ito. Kasi kung nasa lansangan lang tayo nung ilang araw, baka mamaya inaagdas na tayo sa bundok. Hindi na sumabat pa si Empoy. Nagmamadali na lamang kaming nagbihis. Mga bandang 4:00,
Lumabas na rin kami at naglakad ng halos 5 minuto. Papunta kina Mang Damaso. Pagdating namin doon, marami ng tao sa malawak na bakuran nila. Pinaupo naman nila kami agad sa gilid. Nako, salamat naman at dumating kayo. Sandali lang ha, kukuha lang ako ng makakain ninyo. Happy Fiesta po sa lugar ninyo. Ay nako, salamat, maraming salamat. Pag-alis ni Mang Damaso, pasimple akong kinalabit ni Empoy. Tinuro niya sa akin yung mga taong nakatingin sa amin. Hindi nila inaalis ang kanilang tingin. Dahilan para makaramdam na naman kami ng pagkailang ni Empoy. Habang di pa bumabalik si Mang Damaso, sinabi na namin sa mga kasama namin kung ano ang aming napapansin. Wala ba kayo napapansin dito sa lugar na ito? Napapansin? Wale. Goods naman ang mga person here. Bakit? Ano bang napapansin nyo? Tingnan nyo sila kung paano nila tayo tingnan. O yan ang meron. Tatanga-tanga ka talaga kahit na kailan. Tingnan mo kasi na maigi. Sus, makatanga naman to. Tingnan mo na lang kasi ng maigi, Rowan. Sinunod naman niya ang sinabi namin. Sinuri niya ang mga taong nasa paligid namin. Napansin namin na saka lang sila nag-iwasan ng tingin. Napaisip din si Rowan doon. Marahil yun ang unang beses na napansin niya na parang may kakaiba nga sa tingin ng mga tao ron. Si Mang Kaloy naman ay parang naguguluhan na rin. Oh, ano? Napansin mo rin ba? Oo, pero hindi naman sila ganun makatingin sa amin itong mga nakaraan eh. Ganun sila makatingin. Hindi nyo lang talaga napapansin kasi masyado kayong kampante at komportable sa ginagalawan ninyo. So, what's the point mga boylets? Hindi na maganda ang kutob namin ni Empoy rito. Bakit? Ano bang iniisip nyo? Aswang sila? Eh kung aswang sila, dapat kinain na tayo. May sinabi ba kaming ganun? Iniisip namin, baka mamaya, hindi naman talaga sila mabubuting tao. Tingnan mo yung gulong ng van. Malakas ang inala ko na sila lang din ang gumawa nun eh. Hindi kaya masyado lang kayong nag-iisip ng kung ano-ano? Mas maganda na yung tamang hinala kaysa naman hindi tayo handa sa pwedeng mangyari. So, what's the plan, Lechi Flan? Pagkatapos ng piyestang to, bukas ng umaga, lalabas kami ni Empoy. Maghahanap pa kami ng ibang lugar na pwedeng makahila ng van ni Mang Kaloy. Aalis na tayo rito bago pa may mangyaring hindi maganda sa atin. Tinigilan na agad namin ang pinag-uusapan nang makitang paparating na si Mang Damaso. Hinainan niya kami ng iba't ibang uri ng pagkain. Mabango. Amoy pa lang ay nakakagutom na. Agad naman naming tinikman yon. Hanggang sa tuluyan na nga naming nilantakan. Nabusog kami sa kinain namin yon. Pagkatapos namin kumain, niyaya na nila kaming mag-inom. Inom na kayo. Maraming alak sa gilid ng bahay ko. Kuha na lang kayo ron. O dito muna ako ha? Makinig kayo sa akin. Walang iinom ngayon ha. Hindi pwedeng wala kayo sa wisyo ngayong gabi. Kapag may emergency, mahirapan kaming dalawa ni Empoy na kakain kayong 3. Naintindihan niyo ba ako? Ice, alak na alak mamanakkesh. Huwag ka nang pasaway bakla. Oo na nga, tsura mo. Hindi kami nag-inom ng gabing yon. Kahit na anong pilit sa amin ng mga tao, hindi na rin naman kasi kami binalikan ni Mang Damaso noon. Umalis kami roon nang hindi man lang nakakapagpaalam sa kanya. Pagbalik namin sa bahay, hindi na kami mapakali. Gustong-gusto na namin makalayas sa lugar na yon pero wala naman kaming magawa. Eh kung umalis na lang kaya tayo nang walang dalang sasakyan? Anong gagawin mo? Iiwanan mo yung sasakyan ni Mang Kaloy? Kaya mo bang bitbitin? Ang sinabi ko lang, hindi tayo aalis nang hindi yun kasama. Yun ang naggatid sa atin papunta rito eh. At yun din naman ang nagatid sa atin sa lugar na to, na hanggang ngayon, hindi natin sigurado kung mapapagkatiwalaan ba yung mga nandito. Ay nako, tama na yarn. Sandali. Palibasa kasi. Sandali nga kasi. Manahimik kayo. Napansin namin na biglang natahimik ang buong baryo. Nawala ang mga nagkakantahan, ang mga nagpapatugtog. Nawala lahat ng kahit na anong ingay. Isang bagay na mas lalong nagpalakas ng aming kaba. Wait, anong nangyayari? Bakit tumahimik sila? Hindi kaya naramdaman na nilang aalis tayo? Nako, hindi ito maganda.
Huwag na nating hintayin ng umaga. Umalis na tayo rito ngayon. Paano nga ang sasakyan ni Mang Kaloy? Bitbitin mo na lang kasi. Hayaan na natin yan. My God! Sabi mo yun ang bumubuhay sa mga junakis mo, tapos ililet go mo lang ang peg? Ang sasakyan, nandyan lang. Ang buhay, hindi na may babalik kapag nawala. Mas gusto kong umuwi sa pamilya ko. Kaysa hindi na makauwi dahil sa sasakyan na yan. Mabuti naman at tama ang desisyon mo. Kunin niyo yung mga gamit na kaya lang nating dalhin ha. Yung mga importante. At iwan niyo na yung iba. Makakabili pa naman tayo nun eh. Nagmamadali kaming kinuha ang mga gamit namin sa taas. Tigi-isa kaming bag. Paglabas ni Empoy ng baril niya ay nagulat sila Rowan sa kanya. Uy, Gagi, ano yan? Mukha ba tong sandok? Malamang baril. Alam kong baril yan. Ibig kong sabihin bakit ka may dalang ganyan? Pwede bang magpasalamat ka na lang kasi meron tayong proteksyon sa mga ganitong pangyayari? Tatanong ka pa eh. Oops! Stop the fight na. We're leaving na. Ay naka, may tao na sa tapat. Yan na sila. Sa likod. Doon tayo dadaan. Dali! Natataranta kaming binuksan ng pintuan sa likod. Wala kaming sinayang na oras kahit na madilim at tanging mga cellphone lang ang nagsisilbing ilaw. Pinasok namin ang gubat, pero hindi pa naman kami nakakalayo. Narinig na namin ng malalakas na angil at alulong na nagmumula sa baryo nila Mang Damaso. Gagi, ano yun? Diyos ko, Panginoon! What's the meaning of this? Kalerke? Aswang! Mga aswang sila! Sinasabi ko na nga ba, delikado ang buhay natin dun eh. Takbo na! Takbo na, dali! Malala ang kabako ng mga oras na yon, Kabanong. Hindi namin inakala na mga aswang sila Mang Damaso. Wala rin naman kasi kami mga nakita mga senyales na aswang sila. Maayos naman ang mga pananamit nila. Ang kanilang lugar ay parang normal na lugar lang ng mga tao. Malinis at organisado. Sa itsura naman nila, bukod sa kakaiba ang tingin nila, wala na kaming ibang nakitang dahilan para isiping aswang sila. Dito na namin napansin na kabilugan na pala ng buwan. Naalala ko ang sinabi ni Mang Kaloy na ang mga aswang nagiging tao rin sila at mahirap malaman kung aswang sila sa ganoong anyo. Kaya pala ayaw nila kaming paalisin dahil gusto nilang makaabot kami sa oras kung kailan sila magpapalit ng anyo. Wait, Sung! Si Mang Kaloy! Sandali lang! Hinihingal na to! Hindi, ayos lang naman ako. Sige, tuloy lang. Magpahinga na muna tayo. Nakalayo na naman tayo eh. Sigurado ba kayo? Magpahinga ka. Baka mapano ka pa eh. Mauna na kaya kayo? Huwag kang magpakabayani ha. Sabay-sabay tayong aalis. Hindi ka namin iiwan dito. Tama si Empoy. Kasama ka namin makakaligtas. Nagiging pabigat na naman ako sa ibang tao. Mang Kaloy, huwag mo nang isipin yan. Kung ganun yung mga iniisip ng anak mo, kami hindi. Tumigil kami sa likuran ng malaking puno. Alerto lang kami. Si Empoy nakahanda lang ang hawak niyang baril. Nakikiramdam kami. Kahit ang paghinga ay hinihinaan namin, wag lang kaming makagawa ng kahit na anong ingay. Makalipas ang halos 10 minuto, nakapagpahinga na rin ng maayos si Mang Kaloy. Ipapasan na kita, Mang Kaloy, para hindi na manakit ang binti mo. Ay! Wow! Bongga! Sigurado ka ba? Opo. Pinisan ni Rowan si Mang Kaloy at nagpatuloy na rin kami sa pagtakas. Buong akala namin ay magiging ligtas na kami sa mga oras na yon. Pero nang makalabas na kami sa kagubatan, ay nakarating na rin kami sa kalsada. Nakita na lang namin ang ibang aswang na nakaabang na sa kanto. Naroon din ang pamilyar na muka na nakausap namin sa bakuran ni Mang Damaso. Hindi na nagsayang ng sandali si Empoy. Nagpaputok agad yon ng baril. Nagpulasan ng mga aswang. Sinamantala namin yon para dumaan at magpatuloy sa pagtakas. Bilis! Dalian nyo! Nalagpasan namin sila. Pero hindi naman nila kami tinigilan. Hinabol pa rin nila kami hanggang sa paputukan na naman sila ni Empoy. Pre, wag mong ubusin ang bala mo ha. Ano magagawa ko? Sunod sila ng sunod. My God! Followers natin ng mga aswangit! Bilisan mo ang takbo mo, Chano! Walang yambak lang to. Nakahilis ka pala.
Kanina ko pa yan suot-suot, no? Hinila ko na si Chano para sabay na kaming tumakbo. Habang si Empoy naman, binabaril pa rin niya ang mga aswang. Sinubukan niyang tipirin ang bala niya pero sa bandang huli ay naubos din. Wala na siyang pamalit na bala. Kaya nung mga sandaling yon ay nagsimula na rin maglaro ang kaba sa aming dibdib. Agad na patigil kami nang biglang may humarang sa harapan namin. Naroon din si Mang Damaso. Pero sa pagkakataong yon ay ibang-iba na ang anyo niya. Nakakatakot na rin. Hindi na siya mukhang tao. Isa na siyang halimaw. Saan kayo pupunta, Glenn? Akala ko ba magsasaya tayo ngayong pista sa amin? Niloko mo kami. Mga aswang pala kayo. Niloko? Wala naman kaming sinabi na tao kami Kaya paano namin kayong niloko? Nakisama kami sa inyo base sa gusto niyong maramdaman. Ginawa namin ang aming parte. Ngayong nalaman niyo kung ano kami, gawin niyo na rin ang parte ninyo. Maging parte kayo ng aming pagdiriwang ng pista. Kayo ang magiging handa namin ngayon. Kaya una pa lang mainit ang dugo ko sa mukha mo Meron ka palang tinatagong lihim, hayop ka. What to na ba? Magiging sizzling human being na ba, Tayesh? Hindi. Lalabanan natin ang mga hayop na to. Lalabanan? Paano mo naman gagawin yon? Wala na kayong panlaban sa amin. Maawa ka na sa amin. Huwag nyo kami gawin pagkain. Kung gusto nyo ako na lang. Huwag na ito mga binatang ito. Kaloy, wala naman kaming pakialam sa iyo Matanda ka na. Hindi na maganda ang kalidad ng karne at laman mo. Biglang may humila kay Mang Kaloy. Binalanda siya sa gilid. Wala siyang nagawa dahil tinutukan siya ng mahabang kuko ng mga aswang. Ako na lang! Manahimik ka! Wala kang pakinabang sa amin. Mga bata, kunin nyo na ang mga yan at nang matagtad na! Unti-unti nang lumapit sa amin ang mga aswang. Noong mga sandaling yon ay nanlalambot na rin ang tuhod ko. Hindi ko na alam ang gagawin namin. Kahit na anong pilit kong isipin ang paraan, pinangungunahan ako ng takot. Nang dadakmay na sana nila kami, biglang may dumating. Mga naka-tricycle pa ang iba. Ang iba naman ay lumabas mula sa mga halamanan. May mga dalang patalim. Dahil doon, naalarma ang mga aswang. Agad silang nagpulasan. Napayuko na lang kami nang magkagulo na sila. Gumapang kami palapit kay Mang Kaloy. Napansin na lang namin na nag-atrasa ng mga aswang. Hindi nila kinaya ang mga taong may hawak ng itak. Nang makaalis na ang mga aswang, may lumapit na matandang babae sa amin. May nakalagay pang panyo sa ulo niya at may hawak na itak na meron pang dugo ng aswang. Sumama kayo sa amin! OMG! Mga aswang din yata! Hindi kami mga aswang. Mga manunugis kami ng aswang. Sumama kayo sa amin! Dali! Dadalhin namin kayo sa mas ligtas na lugar. Hindi na kami nagdalawang isip. Sumama kami sa mga taong yun kahit na hindi naman namin sila kilala. Sa sobrang desperado kasi naming makaalis na roon, nagtiwala na lang din kami sa kanila. Halos 1 oras din kaming naglakad sa kagubatan. Narating namin ang panibagong lugar. Mas maliwanag, mas maluwag. Sa puntong yun, nakaramdam kami ng ginhawa. Dinala nila kami sa isang malawak na kubo at doon pinagpahinga. Pero wala pang 1 oras, bigla na lang kaming nakaramdam ng panlalamig. Maya-maya, init naman kami. Yung sikmura namin, sobrang pagkalam. Nanlalambot kami bigla sa gutom. Anong nangyari sa atin? Hindi ko alam. Nangihina ako. Nagugutom ako. Tako, baka mamaya may ginawa na sa atin yung mga aswang na yon. Mabuti na lang, inabutan kami ng matandang babae. Nasa sahig na kami at namimilipit. Isa-isa nila kaming itinali sa haligi sa labas. Ang akala namin, papatayin nila kami. Wag! Don't kill us!
May mga dream kami sa life na want naming matupad. So please, don't. Please release me. Let me go. Wala naman kaming gagawin sa inyo. Gagamutin lang namin kayo. Ano ba kayo? Gagamutin? Ano bang sakit namin? May mga sinyalis kayo ng yanggaw. Ano? Yanggaw. Proseso para gawing aswang ang mga normal na tao na gaya ninyo. Ginagawa nila ito sa pamamagitan ng pagkain o inumin. Tama. Yung mga pinakain nila sa atin, yun na yun. Makalipas lang ng ilang sandali, biglang mas naramdaman namin ang matinding gutom. Hindi na namin maipaliwanag kung anong takbo ng utak namin. Basta ang tingin namin sa mga taong nasa harapan namin noon, mga gumagalaw na karne. Tingin ko noon, unti-unti na rin kaming nagiging aswang. Bagay na mas lalo kong kinabahala. Sinimula na matandang babae ang panggagamot sa amin. Marami siyang inilagay at pinainom sa amin. Yung iba'y hindi ko na halos matandaan dahil parang nawala na kami sa katinuan noon. Hindi na rin namin alam kung ilang oras kaming naroon. Basta na makamali kami ulit, nakahiga na kami sa papag at maliwanag na ang paligid sa labas. Anong nangyari? Nasa gilid namin na matandang babae at ang isa pang lalaki na alalay niya. Pinakita niya sa amin ang mga bato na kasing laki ng mga graba. Kulay itim yon. At ayon sa kanya, iniluwa namin yon ilang minuto matapos kaming gamutin. Mabuti na lang at agapan. Isip ko makikiging aswang na kayo ng tutuyan. Wala na kayong dapat pang ipag-alala. Pero nangihina pa rin kami. Normal lang yan. Kaya mamaya lang, pakakainin ko na kayo ng masustansyang pagkain para bumalik na kagad ang lakas ninyo. Sino ka ba? Baka mamaya aswang ka rin ha? Ako si Verona. Ako ang tinuturing na pinuno rito sa aming baryo. Isa akong manunugis at albularya. Trabaho ko na puksain ng mga aswang. Nako, maraming salamat naman kung ganon. Ngayon, sabihin niyo sa akin, anong mga nalalaman niyo sa mga aswang? Hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa, Kabanong. Habang nakahiga, kinuwento ko lahat ng mga nangyari. Sinabi rin namin ang eksaktong lugar kung saan matatagpuan ng mga aswang. Nalaman namin na matagal na rin pala nilang hinahanap ang mga aswang na yon. Ang sabi pa ng matanda, maswerte kami kasi kahit napapaano nakaligtas kami. Mapanlin lang daw kasi ang mga aswang na pinanggalingan namin. Modus na nilang magpanggap na mabubuting tao. Pero kapag kabilugan ng buwan, saka nila bibiktimahin ang taong nakakasama nila. Makalipas lang ng ilang minuto, nakakain na rin kami. Bumalik na rin ang lakas namin. Hindi muna nila kami hinayaang makaalis. Delikado raw kasing gumala, lalo na't kabisado na ng mga aswang ang amoy namin. Kinagabihan, nasa loob lang kami ng bahay. Naghihintay kami ng update sa mga tao ni Aling Verona kung ano ang gagawin. Teka, ang ginawa ng mga person? Why sila nag-uumpukan there? Ngayon yata nila pupuntahan yung baryo nila Mang Damaso. Kakayanin kaya nila yung mga aswang na yon? Nakita mo naman kagabi, di ba? Nagawa nilang patrasin. Dahil hindi nakapaganda ang mga aswang. Pero mababangis ang mga yon ha. Kaya sana walang mangyari sa kanila. Sana matapos na to. Gustong-gusto ko nang umuwi. Natigil ang usapan namin na makitang paparating si Aling Verona. Magsasalita pa sana siya nang biglang makarinig kami ng mga sigawan. Mula yun sa ibang manunugis. Nabahala kami nang malaman na ang mga aswang ay nagawang tuntunin ng lugar na yon. Dito na lang kayo. Kahit ano mangyari, gamitin niyo ang mga hitak na nasa silong ng bahay. My God! What happened? Nandito na ang mga aswang. Hindi na kami mahihirapan na hanapin sila. Nagpakita pa ng nakakalokong ngiti si Aling Verona. Ramdam na ramdam ko na sa kanya ang pagiging kampante at kalmado.
Hindi nagtagal ay iniwan na rin niya kami. Nagmamadali namin kinuha ang mga itak na nasa silong ng bahay. Mas nadagdagan pa ang pangamba namin nang marinig na namin ang malalakas na angil ng aswang. Pumasok kami sa loob. Isinarado namin ang lahat ng bintana. Pagsilip ko sa labas, nakakasagupaan na. Mabilis ang mga aswang, kaya halatang medyo nahihirapan ang grupo ni Aling Verona. Hindi pwedeng tumunganga lang tayo rito. Kailangan natin lumaban. Ay wow! Bayani Yarn? Kung duwag kang bakla ka, ibahin mo ako sa'yo, no? Hello, ako duwag? Na. Hoy, saan ka pupunta? Going outside to fight the aswang. Gora na! Teka lang, huwag kayong padalos-dalos. Kailangan natin obserba ng sitwasyon bago tayo lumabas. Makakagulo lang tayo kapag nakisali tayo sa labanan. Sundin natin ang sinabi ni Verona. Ay naku, bahala nga kayo. O ayan, nandito na ang aswang. Gustong-gusto mo, di ba? Mauna ka na, Empoy. Talaga? Matapang na lumabas si Empoy dala ang itak, kaya wala na rin kaming nagawa kundi ang sumunod sa kanya. Nasa bakuran agad ng 4 na aswang. Naglalaway pa ang mga yon at lumalabas ang mahaba nilang mga matutulis na dulo. Dikit-dikit kaming 5. Hinihintay lang namin silang umatake. Nang lumapit ang isang aswang, sabay-sabay kaming tinaga. Tinamaan sa kamay. Napaarang ang aswang kaya dumistansya. Anech, masukit no? Come here, mga baby monster. Muli silang sumugod. Kami naman ay bara-bara lang sa paghataw ng hawak naming itak. Hindi namin sila matamaan, pero hindi pa rin kami tumitigil. Hanggang sa nahagip ng kuko ng aswang ang balikat ni Empoy. Huwag niyo ako intindihin. Ayos lang ako. Diyos ko po, nadagdagan na naman sila. Nakapatay nga tayo. May 4 naman na bago. Sa puntong yon, nararamdaman ko ng parang magiging alanganin na rin kami sa laban na yon. Pagtingin ko naman sa mga manunugis, hindi ko na makita si Aling Verona. Tanging ang mga kasamahan lang niya ang naroroon. Hindi kami makahingi ng raceback dahil halos lahat may kinakalaban din. Pinalibutan na kami ng mga aswang. Ilang oras na lang ay maaari na nila kaming dumugin. Pero isang malakas na utot ang aming narinig. What the? Sino umatot? Sorry, I can't hold it anymore eh. Visit ka. May kasama na yatang emak yan eh. Napakabaho. Kailan ka ba huling dumumi? Pambira ka naman, oh. Agas ng utot mo, ah. Amoy inaagnas na daga. Arte-arte pa ng mga itay. Look niyo mga monster oh. Nababahuan din. Nang makita naming parang nawala sa wisyo ang mga nakapalibot sa amin, wala na kaming sinayang na pagkakataon. Agad-agad naman silang inatake at pinagtatataga. Wala na silang nagawa. Ilan sa kanila ay bumulagta na lang at ang iba naman ay piniling dumistansya sa amin. Ay bongga, effectivity ang baho ng aking beauty. Oh, wala na. Pasok na ulit. Hindi, kailangan natin silang tulungan. Langya, tulungan pa. Takot ka ba? Hindi ah. O sige, tara na. Lakas loob na kaming sumama sa mga manunugis. At dahil sa desisyon na yon, dito na namin natamo ang mga sugat mula sa mga aswang. Makalipas lang ng 1 oras, napansin namin na paunti na rin ng paunti ang mga aswang. Isang sinyalis na unti-unti na rin naming natatalo ang mga aswang. Pansamantalang natigil ang labanan, gumilid na muna kami para makapagpahinga. Ayos lang ba kayo? Daplis lang naman, kaya ayos pa. Masukit ang siko ko eh. Pero, Carrie Bells. Ikaw, Empoy. Marami ka ng tama oh. Wala to. Kaya pa. Duguan ka na, pre. Siguro, kailangan na nating umalis dito. Hindi pwede. Paano sila?
Kayang-kaya na nila ang sarili nila. Unahin na muna natin ng sarili natin. Kasi tayo yung mas alanganin dito eh. What to do na ba? Nandun sa bandang yon yung mga tricycle nila. Kailangan natin makarating doon nang hindi napapansin ng ibang aswang. Gagamitin natin ang tricycle para makaalis. Ang susi. Nandun din. Hindi naman nila inalis sa tricycle nila eh. Inobserba na muna namin ang paligid. Wala na kaming makitang aswang. Ang mga manunugis naman, nagpahinga na rin kaya nagpasukan na muna sa mga kabahayan. Nang masiguro kong walang aswang sa paligid, ay dali-dali kaming tumakbo papunta roon. Pero nang dumating na kami sa paradahan ng mga tricycle, napatigil kami doon dahil naroon pala si Mang Damaso. Nanlilisik ang mga mata. Kumpara sa ibang aswang, mas nakakatakot ang angil na kanyang nilalabas. Tingin nyo, makakalis kayo? Hindi! Pwede bang ibang tao na lang ang kainin nyo? Huwag na kami? Ang dami naman dyan ah. Ano bang meron sa amin? Naglana kami ng oras sa inyo, kaya hindi ko hahayaang mawala kayo sa amin. My God! Malas talaga mga person! Sinong may balat sa butt cheek? Masyado nyo na akong pinahihirapan ha. Tingnan natin ang kulit nyo ngayon. Kakainin mo kami? Susuluin mo? Sugapa ka pala eh. Manahimik ka! Uunahin kita! Rowan kasi, malusog ka, hayop ka! Kagoy, be! Daming sinasabi daw. At mang-aatake na siya sa amin nang biglang dumating naman si Aling Berona. Tinaga niya agad si Mang Damaso. Tinamaan yun sa bandang balikat kaya dali-dali rin itong lumayo. Galit na galit. Kulang na lang ay maglupasay siya sa sobrang gigil. Kahit na kailan, napaka-epal mo talagang babae ka! Sinabi ko naman sa iyo, Damaso, darating din ang araw na magkatagpo ang landas natin. Salamat kasi hindi mo na ako pinahirapang mahanap ka. Pagsisisihan mo ang kaipalan na hilig mong gawin! Kayong 5, bumilid kayo at magpahinga. Tutulong kami. Hindi ko kailangan ng tulong. Kaya ko ang matandang aswang na ito. Sinunod na lang namin ang sinabi ni Aling Berona. Nagpunta kami sa gilid at naupo. Nanunod lang kami kung ano ang mangyayari sa kanilang dalawa ni Mang Damaso. Hindi nagtagal. Unang umatake si Mang Damaso kay Aling Berona. Mabilis itong gumapang. Pinagkakakalmot ang matandang babae. Ilang beses din niyong tinamaan. Pero parang wala man lang itong nararamdaman. Patuloy pa rin kasi itong dumidepensa kahit may mga sugat na rin. Ano? Hiilag ka lang ba, Berona? Mahina ka pa rin talaga? Huwag kang matalikal. Nagulat na lang kami nang biglang nasaksak na ni Aling Berona ang tagiliran ni Mang Damaso. Naghihintay lang pala ito ng tamang pagkakataon. At sa ginawang yon ni Aling Berona ay tila napatigil ang matandang aswang. Bumakas ang pagkabahala sa mukha nito. Maya-maya si Berona naman ang umatake. Tinaga niya si Mang Damaso. Ilang ulit nitong nahiwa ang katawan ng aswang. Pero hanggang sa mga sandaling yun ay nagagawa pa rin nitong makasabay. Tunay ngang hindi pangkaraniwan si Mang Damaso. Pero si Aling Berona, hindi rin basta-basta. Mabilis at talaga namang kalkulado ang bawat nitong galaw. Kusan mo na! Itatarak na sana ni Aling Berona ang itak sa dibdib, pero biglang sinabuyan ni Mang Damaso ng buhangin sa muka si Aling Berona. At dahil doon, napuwing ang matandang babae. At hindi na nito natuloy ang gagawin. Sinipa at sinuntok ni Mang Damaso si Aling Berona. Sa lakas ng pagkakasipa, ay bumulandra si Aling Berona sa likod ng tricycle. Tatanga-tanga lang naman talaga kahit na kailan, no? Anong akala mo sa akin? Hindi mautak? Ikaw ang tatapusin ko ngayon! Wag! Don't! Napalingon si Mang Damaso kay Mang Tiano. Kahit kami ay nagulat din sa ginawa niya, pinukaw pa talaga niya ang atensyon ng matandang aswang na yon kahit na alam niyang napakadelikado.
kiss na lang na siya. Ano ba ginagawa mo? Biglang tumayo si Chano. Sinubukan niyang tagain si Mang Damaso. Pero dahil lamyang-lamya na siya, nahawakan lang na matandang aswang ang kamay niya. Nabitiwan ni Chano ang itak. Sinakal siya at saka idinikit sa pader. Anong magagawa mong bakla ka? Itlog nga, wala ka eh. Tapang pa kaya? Hoy, may itlog pa ako, Thunders ka. Gusto mo makita? Nanghubarin na sana ni Chano ang kanyang shorts. Muli na naman yung napautot. Sa sobrang baho ng utot, napatakip ng ilong si Mang Damaso. Parang nawala rin ito sa wisyo. Buisit! Buisit ka! Napakabaho! Buisit kang bakla ka! Yan na ang katapusan niyong bruha ka. Hindi na malaya ni Mang Damaso na nakabangon na pala si Aling Berona. Walang pagdadalawang isip nitong sinaksak si Mang Damaso sa kanyang likod. Tumagos ang itak sa dibdib nito at agad na sumuka ng dugo. Nanlalaki ang mga mata ni Mang Damaso. Hindi niya inakala na dahil utot ay magagawan siyang patayin ni Aling Berona. Sinubukan niya pang lumaban pero sinaksak lang siya ulit ng matandang babae. Anong? Ito na ang katapusan mo, Damaso. Mamahinga ka na sa impyerno. Bumagsak na kagad si Mang Damaso at tuluyan na rin itong binawian ng buhay. Nakahinga naman kami ng maluwag ng mga sandaling yun. Nakakatuwa mang isipin pero tingin ko talaga, utot talaga ni Chano ang nagligtas sa amin. Magaling ang ginawa mo. Pero, kitain mo na yan mamaya, ha? Nakakaperwisyo talaga ng ilong eh. Ay, bongga si Madero. Nakikiamoy na lang, reklamador pa. Ate Chona ka? Natalo mga aswang noong gabing yon. Marami mang sugatan pero wala namang nasawi sa labanan. Tuluyan na kaming nakahinga ng maluwag, lalo na nang puntahan nila Aling Berona ang baryo ng mga aswang para sunugin ang bahay nila. Nakuha na rin nila ang van ni Mang Kaloy. Kinabukasan ng hapon, naayos na rin ang sasakyan na maghahatid sa amin paalis. Mabuti na lang ay may lehitimong mekaniko roon. Bago naman lisanin ng lugar nila Aling Berona, pinagluto lang naman namin sila ng masarap. Yun lang ang alam kong pambawi para sa ginawa nila sa amin. Sa susunod, alamin niyo muna kung meron bang aswang sa lugar na pupuntahan ninyo. Baka sa susunod na makuha natin ang dalawa hindi na kayo makabalik ng Maynila. Maraming salamat sa inyo, Aling Berona. Pati na rin sa mga tao nyo. Hindi ko po alam kung paano kami makakabawi sa inyo. Pero sana dumating ang araw na makita tayo ulit para maibalik namin ang kabutihan na ginawa ninyo. Hindi na kailangan. Iniligtas nyo rin naman ang buhay ko kagabi. Kung di dahil sa utot nitong kaibigan nyo, baka napatay na ako ni Damaso. Ang hiling ko na lang, mag-ingat kayo palagi para wala nang mabiktima ang mga aswang. Tinapik na ako ni Aling Berona sa balikat. Nagpaalam na rin kami sa kanila at pumasok na rin ang van. Payapa kaming bumiyahe hanggang sa makauwi ng ligtas ng Maynila. Kabanong, yun ang pinaka-memorable na parte ng buhay ko na hanggang ngayon bumubuo pa sa alaala ko ang bawat detalye. Kapag nag-uusapan naming magkakaibigan, naroon pa rin ang takot at trauma. Mula nang maranasan namin yon, palagi na namin inaalala kung ano ang estado ng probinsyang pupuntahan namin. At sa awa ng Diyos, hindi naman na naulit ang pangyayaring yon. Wala na kaming balita kina Aling Berona sa ngayon. Pero palagi naming ipinagdarasal na sana hindi sila mapahamak sa tungkulin nilang puksain ang mga nilalang na tinatawag nilang aswang. Wakas.